Papa Dan, welcome to the show. Thank you very much, Zach. And I would like to welcome myself again. No problem. For the first time. I'm back on stage. Thank you. Icebreaker. Kung mayroon ka lang isang araw para mabuhay, how will you spend it? 24 hours yan, no, Zach? Magandang tanong yan. Pero kung ako tang papipiliin para dyan ay siguro mag-wanted sweetheart ako. Baka hindi buong araw. Siguro mga kalahati, mga 12 hours, kahit buong diretso. Isang araw na lang naman, no? Para lang magpapatuloy natin yung legacy at maalala tayo ng mga tao na may magkakilala sa ating program, sana ikasal, at sana magkaroon sila ng mga supling, mga anak, di ba? Ika nga, at maikwento nila kung paano sila nagkakilala at gaano ka-special. Maging bahagi ka pa rin, kumbaga, ng buhay, parte ng buhay nila. So yun, tas yung naritilang 12 hours siguro, YOLO na. Lahat na ng gusto kong gawin. Di ba? Hindi naman masamang bagay. Pero siguro, family and friends. Ano yun? Spend ko lang yung time with them. Siguro yung basic na gano'n na sagot. Pero, ayun. Gusto ko pa rin may kasama. Siguro I will not spend it alone. Last meal. Ang hirap niyan. Bro, teka. Last meal ko, di ko alam basta kaya ko lang kainin siguro seafood talaga eh. Alam mo yun? Siguro isang malaking, serving ng seafood kung ano man yan. Sobrang paborito ko talaga yung seafood eh. So kahit ano pa yung luto, di ba? Siguro may crab and yung shrimp and all. So siguro yun yung last meal. Nakakaba yung tanong mo, Zach. Parang Pero yun. Yun yung okay sa akin. So last day, punta ka ng dampa. Yan, pwedeng ganun. Or nasa beach lang. Tapos, nandun lang ang kain. Medyo beach person din kasi ako eh. So, mahilig ako sa ganyan. Medyo relax, tapos may konting music, tapos kain lang. Ayun. Since you are a beach person, kung matatrap ka naman sa isang isla and you can only bring 3 items with you, ano to at bakit? Unang-una, bangka. Pangalawa, sagwan. Hindi, tatakas pala ako. Hindi. Siguro, music talaga, Zach. Hindi mawawala sa buhay natin, bilang sa akong DJ, radio DJ pa rin. Saka yun talaga yung love ko eh. So, music, siguro, music player or kahit anong player dyan, Tapos yung, syempre, kahit headphones na maayos. And then, siguro libro din. Para rin, syempre, medyo malibang ka. Ayun, mabasa. Mahirap mamili ng libro na isa lang na dadalhin mo, no? Siguro dictionary. Dictionary? Makagawa rin ako ng bagong libro. Parang gano'n. Dictionary? Oo, pwede. Dala ka ng weird dictionary. Nun Oo, pero marami ko matututunan eh. Baka isipin mo, natuto na ako. Baka may makapag-rescue sa akin eh. So, matalino ako pag-alis ko dun sa isla eh. So, I think pwede. Kala ko sabihin mo mga Paulo Coelho na libro o kaya yung mga Bob Ong. Pwede. Depende nga eh. Depende kung anong kakalabasan, di ba? Pero feeling ko sobrang powerful nung brain ko nun after. Talino ko na dapat nun sa words. If you can have one superpower, ano ito at bakit? Siyempre, lumipad. Katulad ng gusto ng iba. Mahilig kasi yung maglakwatsa eh. So, mahilig ako mamasyal. Gusto ko makapunta agad eh. Saka makakatipid ka sa leave. Wala na akong leave eh. Sa work. kaya lilipad na lang ako. Mas mabilis makapunta sa mga lugar na gusto kong puntahan. Para sa akin, mahalaga yung pag-travel eh. So, lilipad na lang ako kaysa magbayad ako ng airfare. Mahal eh. Kung gumising ka bukas ng umaga at meron na nitong superpower na to, makalipad ka, saan ka unang pupunta? Siguro, una kong pupuntahan, babalikan ko lang yung sa Himalaya, sa Everest eh. Kasi feeling ko unfinished business. So last year, tinry ko pumunta. Well, hindi pala tinry. Nakapunta naman ako, umabot naman ako sa base camp. Pero feeling ko unfinished yung ginawa ko. So pupunta ako sa base camp din mismo. And then saka tayo aakyat kung saan mang bundok doon. Pipili na lang tayo. Pero ayun, pero lilipad din ako kasi medyo mahaba ang biyahe, no? Matagal yung biyahe kung from Sydney. Saka medyo magastos. Pero yun, tingin ko, punta ako doon. Sa pinakamataas ng parte ng mundo. Mount Everest nga, no? Oo, pa rin sa area na yun eh. Yeah. Well, you can fly higher kasi makalipad ka nga eh. Oo nga, no? Pero, hindi yung biyahe, alam mo gagamitin ko lang yung lipad. Tingin ko pang travel lang talaga eh. Pero, parang mga aakyatin, hindi. Okay lang din sa akin. Alam mo, yun yung hagdan sa MRT sa Shaw Boulevard. Yun. Aakyatin ko pa rin yun. Hindi ko lilipa rin yun. Yung mataas. O Mount Everest yung dating yun. Pero hindi. I think doon ako unang lilipad. Papaligan ko lang. Tawa ako dun. Nakakalipad ka pero lumipad ka sa base camp. Base camp pa rin. Tapos diretso mo na. Diretso mo na, papahirapan mo sarili mo. Pero
Hindi, ayoko rin nung sobrang, alam mo yun, wala nang challenge, ano, boring. So, medyo konting, pahirapan na ng ating konti. So, pag hiningal na, doon ka Oo. nalilipad. So, paglipad ko, may backpack pa rin ako noon. May dala ko yung gamit ko. Pero, ayun. Pero, yun, gusto ko talaga lumipad eh. Madalas ko nananaginip nung bata ako na lumilipad din ako. Alam mo yun. Miski nung bata ako, pumipikit ako, feeling ko ako si Son Goku. Yung mga ganun, may super powers ka sa super saiyan, gano'n, ganun. Parang feeling mo magle-levitate ka at any time. Pero, Ginawa mo ba yun yung ako ginawa ko to, yung nasa banyo ka, di ba? Niligo ka eh. okay. Tapos feeling Son Goku ka, nagsusuper saiyan ka mag-isa. Walang nakakita sa'yo. Oo, pero mas madalas yung nakalubog yung ulo sa timba eh. Alam mo yung ganun? Yung parang feeling mo gano'ng katagal yung kaya mo hold yung yung breath mo, yung hininga. Pero may mga weird na mga pangyayari, yung tabo sa ulo. Yan. Normal naman tayong bata nun. Sino? Si Papa Dan. Si Papa Dan ay isang radio DJ or former radio DJ dati sa 97.1 WLS-FM o Barangay LS and Campus Radio. So yun, host po ako dati ng Wanted Sweetheart. Meron pa rin naman yung programa na yun. Wanted Sweetheart sa radyo. So yung programa na yun ay parang ikaw ang Cupido on air. Parang matchmaker ka. Yun, doon sila nagkakakilala. May tatawag na babae or lalaki, kung sino man. Pwedeng tumawag diba, sa ating programa. Tapos yun, ako yung parang Cupid. So yun, si Papa Dan. At ayun, minsan ako rin po ay... maraming mga racket sa buhay, no? Pero mahilig ako talaga. Ayan, magsalita kahit 3 oras diretso. Yun. Pwede. So, doon ka nakilala sa Wanted Sweetheart? Gusto kong isipin, no? Na doon ako nakilala, pero oo, nag-enjoy eh. Parang ang daming nakarelate at nag-enjoy. So, yun. Tumatak talaga yung Papa Dan sa kanila. So, saan nanggaling yung Papa Dan na pangalan? Nung naging Barangay LS, yung 97.1 noon, around 2008 to 2009, mga ganun period, no? Lahat ng mga DJ na lalaki, Papa, dapat yung pangalan. Ganon. So, yung mga co-DJ ko noon, sila Papa Dudut, ayan, Papa Jepoy, ayan, Papa Kiko. Lahat kami may Papa. So nakip ko na lang yung name ko na Dan. So, sige, Papa Dan, pwede na yan. Okay na yan. Pumayag naman yung boss ko, yung manager namin. Kaya yun, Papa Dan. Ngayon, dala ko. Ipinanindigan ko na, pwede na yan. Para may appeal. Kasi karamihan ng mga tigapakinig sa radyo, well, noon, slightly, mas mataas yung percentage ng mga kababaihan. So, ayun. Sa radyo noon, hindi naman tayo nakikita. So, medyo mysterious. So, lagyan mo ng Papa, ng konti, na parang sino to? Papa Ball ba? Ano yun? Ganun. Papa Zach? Pwede. Papa Zach. Pwede yun. Catchy, no? Oo. Palitan mo, ko na sa kayo. susunod, yun ang intro mo eh. This is Papa Zach. Uy, yung Papa Zach. Tapos, sunod naman ang kilala mo naman ng Papa mo eh. Ayun. Yung ka mapapaaway, pero okay yun. Parang ganun. Sa akin ng Australia, minsan naisip kong haba Di ba? Papa Zach na lang. Papa Zach. Kuya Zach, ang dami ng kuya. Ang dami ng boss. Mga may boss Toyo. Ang dami na rin mga tito. Balik ko kaya Papa Zach. Papa Zach, pwede. Parang pasok naman yun. Pwede. Pag-isipan ko. Oo, medyo kiligin naman lalo yung, mahihirapan na naman. Pero responsibilidad yung Papa na yan, Sinasabi ko sa'yo kasi, yun nga, maraming kiligin, maraming hahabol, responsibilidad yan. So, parang maging ka lang, cautious ka lang sa yan. Handle with care. Kaya suot ko to yung wedding ring ko. Makakatulong ba to? Makakatulong din yan. Medyo yan eh. Depende sa interpretasyon eh. Merong mga hindi pumapansin yan. Pero kahit ano pa yan, basta Papa na yan, nilagyan mo ng Papa. Iba na yung brand mo nun. Parang iba na yun. Parang apparition ka na eh. Parang ganun. Iba na yung itsura mo yun. Ganun. Kamusta yung buhay mo dati sa Pinas? Masaya naman. Okay. Wala akong marereklamo, no? Sobrang saya ng trabaho. At yun yung pangarap ko talaga eh. Second year high school pa lang ako or mga ganun, third year high school. Gusto ko na talaga sa media. Tapos naging kaibigan akong DJ. Parang fourth year high school ako nun eh. Sabi ko, saya nito 2 oras lang yung trabaho. Sa DJ, play ka ng music. Mahilig ako sa music. MTV ako tambay nun eh. Parang buong araw ata, summer, MTV. So music talaga mahilig ako. Sabi ko, saya nitong ganitong buhay. Sabi ko, hindi naman ako tamad. Well, medyo. Pero, tapos nakita ko nag-host din sa mall shows. Tapos kakilala pa yung mga banda, mga musician, mga singer. Sige, parang okay to So, ayun. Tapos yun, okay naman. Tapos naging DJ nga ako. So, okay naman na ganun pala yung buhay, no? Tapos, itong pagiging DJ ko sa 97.1 sa Barangay LS, tagal ko din ginawa eh. 14 years. Ganun. So, ayun, everyday. Ang pasok ko lang, 3 hours.
Yung actual radio DJ work, Kasi hindi naman kami parang employee, no? So parang talent kami, ganun eh. Tapos yung ibang racket, di ba? Yung ibang work, go-host ka, ganyan. Voice over, ayun. Ang dami. Dahil nasa GMA po ako, napakasaya nung buhay na yun. Enjoy. Bukod sa being a radio DJ, did you do other racket? A lot. At sobrang dami din. Maswerte kasi ako nasa TV network. Ako. So, yes, nagsimula sa yung mga mall shows, yung mga events. Siyempre kailangan ng host niyan, di ba? Kami yun. Mga radio DJ, madalas yun. Tapos, mga voice over. Yan, sa TV, ayan, or commercial. Ano yung mga ginawa mo? Commercial? Actually, TV din. So, pinaka masaya, Eat Bulaga. For a period. Nag-audition ako, nandun ako sa Broadway, sentrum pa to, sa Broadway, sa Aurora Boulevard, no? Nag-audition after nung Eat Bulaga. Kailangan nila ng voice. Yung nag-i-intro. Sample nga. Nako, sige, tatry ko lang Parang ano yun? Ano ba yun? Sa pula, sa puti. Hatid sa inyo ng, ganyan, yung brand. Bulagaan 2009. Ganyan, yung mga ganon. So nag-audition ako. Ang recording nun, syempre i-record mo siya, di ba? 2:00 ng umaga. Kasi everyday. So tatawagan ako 2 a.m., 3 a.m. Pero ang saya. Kasi gusto ko Eat Bulaga. Ang saya, di ba? Parang, yung mga ganun yung boses. Ano yung mga games nun di ba? Pinoy Henyo. Yung mga ganun. So medyo modulate ka ng konti, ibahin mo. Pero yun. Tanda ako Mga 2009, I think. Ayun. Early. A brief period. Parang kailangan nila ng VO nun. Tapos yun. Tapos sa GMA din, ayun yung may mga shows, iba-iba. Depende kung ano yung tumatakbo. Meron din, ewan ko naalala nyo, meron din si Chris Chu, di ba? Parang tinagalog yung Ripley's Believe It or Not sa Pilipinas. Siya yung host, pero parang dinikit yata yung boses ko sa kanya. Yung narrator, ako yun, lahat nung nasa video. Parang, ayun, ganun. Pero enjoy ako Mahilig din ako. Parang alam mo, hindi ko nagagawa. Mag-dub. No, telenovela. Hindi nga Gusto ko pero I never had the chance. Gusto ko talaga. So, doon ako nagsimula. Gagayahin ko yung boses ng DJ. Gagayahin ko yung naririnig ko. Nagbabasa ako ng label ng shampoo kapag nasa CR or naliligo. As ginagaya ko yung voice over. Saka sa radio station. May mga may mga sikat na kaya mong i-impersonate? Good question. Hindi kaya yung impression, I guess. Pero yung mga yung mga DJ dati sa Pilipinas, parang gano'n. Saka yung mga radio station, yung mga ads, yung narinig ko kunyari, Magic 89 yung mga Next on RBO, Magic 89.9. Yung mga gano'n. O kaya minsan naman, masa naman. O kaya the late Mike Enriquez. Minsan nakikinig siya sa program ko. Pagtitripan ko pa. Parang makakapuso. Normal impression, di ba? Andito po, ang inventilador, nakatutok, number 4, yung mga ganon. So, ang funny, nakakatawa. Ayun, minsan ako DJ ko. Pero hindi yung mga Dolphy. Yung mga nakita mo na gumagaya mga voice actors, magagaling yun Ako, yung impression lang. So, yun. Pero masaya. Ang ganda na ng buhay mo dati sa Pilipinas, pati yung career mo. Bakit mo naisipan mag-migrate sa Australia? Yung sa Pilipinas, totoo, no? Marami na rin nagtanong sa akin yan. Okay ka naman dito Masaya. Hindi ko masasabing madali. Pero yun yung gusto kong gawin. Pero nung pagpunta ko dito sa Australia with, my partner noon, no? Nag-migrate kasi siya dito Nag-move siya So nung nagkakilala kami, after a few months, pumunta siya dito. Tapos, binisita ko siya dito. So pag bisita ko, actually yung unang dating ko pa lang sa Sydney, so nakita ko na yung lifestyle, nakita ko na yung buhay. Parang sabi ko sa sarili ko, okay dito Hindi ko naman inisip agad na wala sa plano ko talaga. Pero sabi ko, okay dito. Parang, okay lang. Kung lilipat ako dito, okay. Okay sa akin. Parang pwede din. Parang kaya ko bang give up? Ayun. Pwede. And then, yun. Nangyari na nga na, ayun, after a few months, so nag-apply siya ng PR. So, kasama ako, dependent, ganyan. So, damay ako. Yan, saling kit-kit lang ako. Tapos, kasi bumibisi-bisita lang ako dati Sabi ko, magkasos to. Tapos ganyan. Tapos nung nakuha namin yung PR, sa Pinas ako, so nandito siya. So nadamay nga ako. Yun, yung tanong na lang is when, hindi na yung decision talaga malaki. So kinausap ko ni manager ko, Sir Glenn. Mabait naman. Akala nga niya, ikakasal na ako And then sabi ko, nako sir, medyo tayo may problema. Yun yung pagpasok ko.
pagka-approve ng PR, sabi ko, sir, may problema tayo. Yung PR sa Australia, na-approve, nadamay ako. So, yun. Pero 3 months pa. Kaya yun. Mahirap. Hindi ko sinabi sa lahat at sa mga co-DJ ko eh. Manager ko lang nakakalam. For the longest time. Hindi ko sinabi. Ang hirap eh. And all. Tapos, miski sa listeners, mga 2 days. Sa ako lang sinabi. Last show ko na. Sa ako lang sinabi na tapos na yung program. So, yun. Sa mga co-DJ ko 1 week before. Surprise. So, from being a radio DJ sa Philippines, anong work mo ngayon dito sa Australia? So, may dalawa akong ginagawa. So, hindi pa rin nawawala yung radio. No? So, swerte ko, yung SBS Filipino, part ako, meron akong one radio program every weekend. Love Down Under pa nga yung pangalan. So, ang swerte at binigyan ako ng SBS Filipino ng chance. Alam mo yun, para pagpatuloy yung gusto ko. Pero, meron din akong palang full-time na job na ibang-iba po sa ginagawa ko noon na dating 3 hours lang, no? And then, nasa creative. Ngayon, medyo mas seryosohan na buhay. Nasa finance sector. At ano siya, 9 to 5 din. Para medyo corporate setup. At ayun. Yun yung work ko eh. Nandun sa financial side na rin. You know. Pero enjoy naman. And alam mo, iniisip ko na lang na pumapasok ako sa school. Ito yung mindset ko kasi sobrang sanay ko, never ako nagtrabaho sa opisina sa Pilipinas eh, ng ganong setup. Pero para sa akin, pwedeng applicable sa iba, no? Pwede nyo isipin na yung mindset. Simula nung nag-start ako, na pumapasok ako ng 8:30 to 5 p.m., yung mindset ko hanggang ngayon, for so long, 7 years, iniisip ko na lang, pumapasok ko sa eskwelahan. Kapag may pinapagawa yung boss ko or ako, isip ko, assignment lang siya, project, and then kailangan ko makuha yung grade ko ng ganito. Ganun lang lagi. As bonus yung sweldo. Parang ganun. Na parang I'm getting paid, I'm studying, I'm learning every day, but I'm getting paid fortnightly or something. Ganun. Ganda. Ganda ng mindset. It helps. Pero na-miss mo being a radio DJ? Yes. Oo. Kasi daldal ko talaga eh. Saka yung mga kalokohan eh. Nakakamiss. Nakakamiss din. Parang feeling ko nga, pwede ko naman gawin siya anytime. Pwede naman akong, lalo na ngayon, no? Kahit sa social media, kahit hindi officially, pwede. Kayang gawin. Nakakamiss. Kasi iba pa rin yung kalokohan talaga eh. Makalokohan talaga ako eh. Minsan, hindi ko rin ma-realize sa office. Seryoso ba akong tao? Iba eh. Parang, sino tong tao na to? Parang ganun. Pero, nakakamiss. Sobra. If given a chance to choose between being a radio DJ and yung work mo ngayon dun sa finance, kung may opportunity to become a full-time radio DJ doing pang Wanted Sweetheart, will you take it? Yes. Siguro oo. Kasi parang, nung nagpaalam nga ako last program ko no sa radio, si Ebe Dancel, sabi niya nun, so nandun siya sa program, nag-guest siya dun, nakausap ko on air. Sabi niya, alam mo, hindi ka naman talaga magpapaalam eh. Mamimiss mo rin yan eh. Siguro you'll take a long break. Pero babalik ka rin eh. Mag-circle back ka din. And that's correct. That's true. No? Yung passion talaga, pag sinabi niya na, sige, gawin mo, yung talagang gusto ng puso mo. Saka, alam mo yun, hindi naman di rin sa kung ano yung kinikita mo. Kaya mahalaga, no? Siyempre, yung practicality, lalo na sa ibang bansa tayo. Pero yung mahalaga na may ginagawa mo pa rin yung gusto mo. Or kung kaya mong balansihin. So, swerte ako kasi nagagawa ko siya ngayon. May ding ibang sitwasyon sa ibang tao. Pero for me, yes, siguro. Why not? Let's do it. Feeling ko, kaya pa. Papa Dan, you are probably the biggest fan of Taylor Swift. I want to say no, but I am siguro, na-transform na ako. Male Swiftie, no? Ganun. Yung nag-concert siya sa Australia, sa Australia alone. Ilang concerts yung pinuntahan mo? Baka mabash ako nito. 6 na beses. 6 nights out of the 7 nights. Pero po ito ay, pumila rin po ako sa ticket, no? Nung pagka-release, ang maswerte lang ako na naghihintay ako, nakachamba ako. Yung una kong ticket, siguro mga 1 oras. Nakapila ako sa queue. Yung pangalawa, 9 hours. For 4 tickets, no? 9 hours ako naghintay. As in, naka-on lang yung cellphone ko. Naka-cellphone pa nga ako eh. As yung pangatlo, pinakamabilis, 4 minutes. Nakalusot agad. Di ko alam kung bakit. Swerte lang siguro. Pero yung iba, dahil sa mga kaibigan ko din na na-meet na dito, na naging kaibigan ko na rin talaga, ayun, napasok na po tayo sa Swiftie universe, no? Medyo iba. And it's a fun community. Very, yung accepting and sobrang safe yung feeling mo eh. I'm a guy. Alam mo yun, lalaki ako.
Tapos, karamihan, syempre, dominant yung mga kababaihan dyan and all, no? Pero sobrang hindi ako ginudge. Alam mo yun, sobrang nakakatuwa din na kasama sila. And then, yun, nakasama ko sila. Hindi lang naman po ako yung 6 nights, no? Yung isa kong kaibigan ay 7 nights at pumunta pa ng Singapore. Pero, it's hard to, madaling sabihin na, uy, baka selfish mo naman or nakakasawa naman, di ka ba nagsasawa? Hindi. Pag napanood mo siya, and then, kanya-kanya kaming dahilan, no? Kung bakit mo siya gustong panoorin. Definitely the songs, no? How it's speaking to you, the lyrics, and how you're relating to it. Actually, Zach, napanood ko na yung Eras Tour nung 2023 pa. April 2022, pumunta ako solo flight, Houston, Texas. Nanood na ako ng Eras Tour. 22, 23? 2023. April 22, 2023. Right. Yun. Pupunta po ako, nakapanood ako agad. So, last year pa, napanood ko na siya. Tapos, sabi ko, ang ganda talaga nito. 3 hours, hindi ako umupo, no bathroom breaks. As ako lang mag-isa, naging kaibigan ko yung mga katabi ko doon. Sa States yun, sa Amerika, no? Sabi ko, pagpunta ng Australia, sana mapanood ko ulit. Papanoorin ko. Hindi ko naman alam na mapanood ko ng 6 times more. So, ayun, pupunta po ako Sydney-based ako. Punta ako ng Melbourne. Kaya lang naman pumunta kasi akala ko i-release yung Reputation na Taylor's version, yung album na inaabangan ng lahat. Hindi. So, okay lang din. Pero yun. Ayan. Na-miss out ko yung isa. Kasi na-miss out ko yung isa. Yun. Do you feel bad? Na-miss out mo yung isa? Oo, kasi yung song Daylight yung kinantay, yung surprise song medyo. So, ino-offer sa akin ng kaibigan ko yung ticket na meron siyang spare. Sabi ko, hindi, babalik na akong Sydney. Feeling ko pagod na ako kasi yung next weekend, 4 nights yung Sydney. Lahat papanoorin ko So, sabi ko, uuwi na ako ng Sydney. Pagod na ako. Okay na yung 2 nights. Kinanta yung surprise song. So, but I'm proud. It's good to be part of the community. It's different. I mean, and then tingin ko ang layo na nung na progress Taylor Swift as a person na who sings like before na ito yung mga pop songs mo, ito yung mga bop na alam mo yun, narinig mo sa radio. Medyo beyond na nun So, yun. We don't even have to explain. But paano nag-start yung obsession mo kay Taylor Swift? Nung 2018, naman ako napapakinggan ko naman siya Pero okay lang. Kasi nung DJ ako So, nung nag-premiere yung songs, 06, yung mga ganyan, yung mga first songs and yung mga sumunod na mga kanta, we played the radio. Ang gustong ko talang song niya is Style. Yun lang naman talaga yung parang piniplay ko dati. Miski yata nung last radio program ko, pinlay ko pa yung Style. Pero hindi ako yung sobrang fan. 2018, nag-Reputation Stadium Tour dito sa ANZ. Diyan sa Accor Stadium. Ayun, napanood ko siya. So, kasama kami before. Tapos, nadamay din ako. Pero napapakinggan ko na yung album. Tapos, nung hinimay-himay na ko yung lyrics and nagets ko na yung lyrics so bakit niya ginawa yung album, yung Reputation, the Kanye West, Kim Kardashian, yung conflict and all. Sabi ko, grabe yung songwriting. Tapos, hindi pa ako masyado makarelate pero nakikita ko lang kung paano niya sinulat and paano niya na-express. Ayun, nakipanood ko sa concert, galing. Tapos, swerte, dalawa yung stage. Yung sa pangalawang stage, nasa harap na harap kami. Nakita ko, sabi ko, performer talaga to. And all that. Ayun na, ako yung nagpe-play nung Taylor Swift sa kotse. Tapos, naalala ko nung lumabas pandemic, yung Folklore. Papunta kami ng Orange yata. Nagsusnow pa. Orange, dito, New South Wales. Ako na yung on repeat lang, yung Folklore. Siguro mga 4 na beses ko ata play. Tuloy-tuloy, yung album, full album, naka-repeat. Sabi ko, grabe tong song na to, songwriting. Medyo indie yung atake niya dun. So, yun. Ako na yung nakikinig. Ako na yung may favorite. Ako na yung nakaka-relate and all. Kahit di ka naman heartbroken, kahit, alam mo yun, merong relation dun sa So, yun na. Tapos, yung mga sumunod na album. As yun. Tapos nung late last year, sabi ko, sige, this is what I'm going to do. I'll travel alone. Gusto ko na talaga January pa lang last year. January 2023. Ano ba tong Eras Tour na to? Anong meron? Bakit lahat? Ba't ang tagal? Ba't ang dami yung setlist? Ayun na, sabi ko, I'll do it. I'll see solo flight. Manood ako ng concert. Never ako nanood ng mga video TikToks noon. I went in blind Parang hindi ko alam kung saan siya abutan. So nagbe-video ako, hindi ko alam kung saan lalabas si Taylor Swift nung una. Ayun, and then the songs, still. I think you relate to it. And iba parang yun niya, kinakausap ka niya or sinasabi niya yung gusto mo i-express. So, yan. Okay. Kung mayroong isang Taylor Swift song na you can listen to for the rest of your life, isa lang ano ito at bakit?
That's a question na hindi mo daw dapat tinatanong sa Swiftie or sa Taylor Swift fan. Pero the way I'll answer that is, siguro depende sa mood or anong era ka ngayon. Ganon. Na-hyperfixate ako, Zach, sa isang song minsan. And kunyari, today, ang winner today or this week, yung paulit-ulit lang, naka-loop, is Enchanted, Taylor Swift, Speak Now. Yun. Tingin ko may mood eh. Feeling ko may parang may face ng feeling mo ito yung mood mo. Feeling mo medyo madrama ka, minsan motivated ka, minsan kinikilig ka ba or kahit hindi, may ganun, may mood eh. So ngayon yung Enchanted, ganyan. And then ewan ko, iba eh. Iba yung feels saka coming from like nung concert sa Sydney, no. Na-stuck eh. Ayun. Pero baka bukas iba naman. Pero na-hyperfixate ako eh. So yung kunyari Spotify ko, yung number 1 song, no? Every year. Siguro mga 4 years na. Alam ko lang eh. Paulit-ulit lang. Pero favorite ko, Delegate. Taylor Swift. Yun. Yung Spotify single version. Basta may version pa yan. Alam mo yan. Ako, for now, hindi mo na... Have you listened to? May album ka. Meron. Nasa likod yung vinyl Folklore, doon. Nice. Ngayon, Ano tingin kasi I'm a big fan of Bon Iver. Di ba? Narinig mo yung... Evermore. Yes. Mm-hmm. And Exile. So yung The One. Yes, ayan. Ganda rin. I think yun, Evermore. And yung Yun. So, Exile. Yes. Evermore ba yung may sila? Evermore, oo. Tapos Exile din. Okay. Yun. The Galing, di ba? One. Yep. Ang ganda nung blending. It's a collab na I never imagined it's gonna happen. Mm-hmm. And ewan ko kung napanood mo na sa isang documentary yung Folklore, no? Kung paano ginawa, di ba? Pandemic yun eh. So remote, di ba? Nila ni-record, Justin and Taylor, no? So galing, sobra. Alam mo, may chismis yun. Kaya rin, nandun ako sa Melbourne kasi parang yung banda ata, andito. So baka daw sumulpot at may surprise na collab, na performance. Si Justin? Oo. Wala. Clownery. So yun yung clowning yung tawag doon kapag hindi yung pinredict ng mga Swiftie, hindi naman niya gagawin talaga. Puro pa tapos clown lang yun. Na-clown. Oo. Clowning. Rumors. Oo, ganon. So, but you like it. Yun. Taylor Swift universe. Iba. Easter eggs. It's an experience. What's your advice sa mga aspiring radio DJ? Practice. Una, no? Dapat hiling mo talaga sa gusto eh. It's easy to say na, look, nagsasalita lang yan eh. Pero there's a lot happening in the background. Alam mo yung passion, dapat magsimula talaga dun eh. The first thing that I did, naghanap ng idol, ng mga idol, na gagayahin, na nag-i-enjoy. Ayun, nag-enjoy ako. Yung una kong idol, naging kaibigan ko, DJ sa isang radio station, dati, 95.5, The Hitman, pangalan niya. Ayun, naging kaibigan ko, pumunta po akong radio station, tumatawag ako, sumasali ako sa contest. Ginagaya ko yung boses minsan, tinitripan ko din. Naging kaibigan ko. Tapos yun, nagtatanong ako, pinapanood ko, inaaral ko. Ganon. Kung gusto mo talaga ibubuhos mo. And all. Ayun, and then, of course, yung practice talaga. Totoo yun eh. Gawin mo na gawin. Wala namang madali eh. No? And then be patient. If you feel like, always make yourself an asset to the company, to wherever you go. Alam mo yun, huwag mong pilitin pero you know you'll stand out in a way. Hanapin mo yun. Ano yung hindi ino-offer ng iba? Ganun. Paano ka may iba? And most times, yung personality mo yung natural. Hindi mo pipilitin. So, you'll find it. For you, what are the top 3 qualities ng isang magaling na radio DJ? Unang-una, I think, good listener. Yun talaga. Yung marunong tumanggap ng feedback, marunong makinig, no? Hindi iniisip na magaling na siya. Kasi it's never ending, no? Ako kahit yung may success yung Wanted Sweetheart nun, pero everyday, nagtatanong pa rin ako, nakikinig pa rin ako sa sinasabi ng lahat ng tao na tingin ko makakatulong para maka-improve, no? So you have to be a good listener talaga eh. Alam mo yun? And then number 2, radio DJ, siguro, yung pagiging responsable and disiplinado with what you say on air. It's all fun and games, di ba? Kung Wanted Sweetheart, puro kabulastugan and kalokohan minsan. Pero, bawal magmuna sa program ko. I don't have to say it. Wala naman eh. Kasi, binabara ko agad eh. So, it's fun, good, clean fun. Walang green jokes. Alam mo yan, I don't have to resort to that. So, yung discipline. Kasi, syempre, nagre-research din ako. Alam mo yan. And all. Ayun. So, I think yung disiplina pa rin. Hindi lang yung, sige, may mikropono ako eh.
yung responsibilidad pa, dapat pa rin eh. Alam mo yan, meron kang obligasyon pa rin, di ba? When you go on air, saka yung broadcast. Siyempre, meron tayong ethics dyan, no? Yun, pangatlo, I think, yung love for the craft and the art. Ano mo yun? Music, siyempre alamin mo, dati medyo bata-bata pa ako noon, no? Parang masama loob ko. Bakit yung iba naging DJ agad sa ibang radio station? Aminin ko na to, ha? Sa ibang radio station, bakit DJ agad yun na nagpapatawa lang, ha? Or nakakatawa lang yung tao. Parang na-offend pa ako noon. Parang, ba't ako dati inaalam ko yung song? Yung library, hindi naman ako sobrang alam ko lahat ng kanta, no? Pero, alam mo yun, I take pride din na pinipili ko yung song na ipi-play ko kasi gusto ko, ito pala ako, no? Pag nag-play ako ng song, hindi para sa akin. Mas, conscious ako sa reaction ng nakikinig. Parang ganon. Yun, and you know what they say, parang a good DJ, di ba? Parang yung good DJ daw, kayang pag i-play yung song, matutuwa yung mga tao. Pero yung better daw is yung nakikinig, tatanungin ka yung song na yun. Parang magustuhan nila yung song na hindi nila alam na meron palang ganung song. They will try to appreciate what you play and what you sort of feed them. So yun. So hindi lang sa salita, I take pride in like selection of songs. Sobrang curated yun, like yung mood and pasok. So, ayan. But practice. And then yun. In your, 14 years sa radio? In your 14 years being a radio DJ, what was the biggest lesson you learned? I think yung dapat sumasabay ka sa agos, no? Never stop reinventing and then changing like your style, your attack. Kailangan wag kang makahon. Kasi minsan nagiging komportable na yung iba sa, uy, okay na ako, nag-work na to eh. Sikat naman ako eh. Or, and this is making like, money, profit and all. Minsan iiwan na tayo dun eh. Nakita na natin to sa maraming sitwasyon, maraming industry, diba? Pero yung, I guess yung adaptability, siguro yung, ayun nga, kaya mong sumabay, kaya mong na hindi pilit, diba? And it's humility, I think. Like accepting na this is not working anymore. How do you learn from like the new setup? Alam mo yun, yung humility na kailangan mo rin baguhin, tanggapin na, sige, kailangan ko i-adapt itong ibang bagay. Diba? And then try to reinvent and change your style. That's the only way. I think yun 14 years, no? Medyo hindi siya madali para i-maintain. Pero nung napagpatuloy ko na, sabi ko, sige, ito naman yung, parang uso, yun, nakikinig kasi ako. Alam mo yun, sakang style ko, ang hindi nagbago, personal yung atake. If you're a radio DJ, wag mong isipin na na, alam mo yun, marami nakikinig, never kong inisip. Alam mo, inisip ko lang lagi, kausap ko yung best friend ko or dalawang tao yung nakikinig. So when you're listening, personal. Yung mga nakikinig naka-headphones, naka-earphones, nasa radyo, feeling nila kausap nila ako. So ang kausap ko lagi is like, diretso isang tao lang. Hindi yung kayo, it's or ikaw. Yun. I think this is what I enjoyed the most nung high school ako. Kasama yung pinsan ko, 9-10 p.m., nakahiga kami sa rooftop, nakikinig kami ng Wanted Sweetheart. Pag nakikinig kami, feeling ko nandito ka lang eh. Yun. It helps. Hanggang makatulog na kami. Totoo, yun. And then, ito yung sikreto rin siguro ngayon. Kunyari, ikaw, ito yung ginagawa mo, no? And then yung mga nagva-vlog, di ba? Nakikita mo yung mga yung kanilang day in the life off, di ba? Minsan ang atake nila, ito nakaka-relate ka eh. Ano mo yun? Alam nila yung buhay mo eh. Saka ang pinapakinggan, ang iniisip nila, ang kausap nila isang tao lang din eh. And that's good. Ano mo yun? Kasi feeling mo, kabarkada mo lang ako. Magaan pakinggan, hindi yung aabutin ko pa to, iintindihin ko pa. Pero experience yun, sobra. Ang dami ko rin mga kaibigan kasi sobrang maraming kalokohan. So, ayun. Yung mga jokes, yun, pasok. Alam mo yun, sobrang dami, hindi ko na, kaya nilagay ko lang sa isang libro na sinulat ko nung araw. Kasi feeling ko, sayang naman kung hindi natin maipon. Yun. So, ayun. Pero marami na mga kalokohan feeling ko. I agree with what you said dun sa innovation. Dapat constantly nagbabago. Kasi yung Zach in Australia, turning 1 actually on Monday, bilis 1 kaagad. May mga taong sabi, nagbabago na yung content mo. Dati, mga international student. Tapos ngayon, may pinapasok ka na ng mga about money, real estate, investors. Naiisip ko, minsan, na ganun yung buhay eh. Nag-start ka ng preschool, di ba? Kinder. Yan. Tapos, mag-graduate ka na, magiging grade school ka na, high school, college.
I think any life of a creative, if you fail to innovate, mas stuck ka dun eh. Di ba? Doon ka mabiburn out. So you need to go with the flow. Every day, iba-iba yung namimit mong tao. So nababago yung pananaw mo sa buhay, na-elevate yung mindset mo. And I think that's the good thing. Is it a good thing or bad thing na nagbabago yung flow nung ano? I think it's always good. Alam mo, ako yung tao na walang regrets eh. If it happened yesterday, wala na yun eh. That's gone. I'll do whatever it takes. Alam mo yun, para makaintindi. Alam mo yun. I think it's a good thing. Okay siya. Kasi it keeps you, I don't want to be like relevant naman for the wrong reasons and all. Pero naiintindihan mo, hindi ka na na-stuck doon, katulad nga sinabi mo, di ba? Hindi ka na nakakahon sa isang bagay lang. And you're always open. And naiintindihan mo na magkakamali ka rin, naiintindihan mo na may kulang pa pala. Alam mo yun, kasi the moment you realize you're good and you're enough, and that's the end of it. Di ba? So, I think, dapat isipin mo lagi, may matututunan ka pa. Every single day. Alam mo, Zach, ito pala ako. I always take advantage of people in a good way. Ito How? Para akong sponge, no? Sanyari, nakilala kita or ibang tao. Titignan ko yung magandang ugali ng tao eh. And then, yun yung pinipili kong apply sa sarili ko. O inaalam ko paano ko may apply sa sarili ko. I-add ko siya sa, kumbaga, para akong may catalog na may folder ko na, ginagawa to ni Zach. Pwede ko tong gawin na hindi ko pa ginagawa kasi lagi ako may natututunan eh. So that's how I take advantage of people. I become friends. I don't use them. I'm not a new user. I use them in the sense na, I'll learn something from this person and I'll apply it. Alam mo yun? And then, isipin mo, pag sama-sama, what works, di okay. Pag hindi, and then fine. At least, alam mo yung ganun. So, ayun. So, yun. Dun, yun. Part yun. Malaking part yun sa pagbabago. I think in my content creation journey, it happened. I've released some content na it didn't sit well dun sa pananaw ng maraming tao. Did you experience that na meron kang nasabi sa radyo or may nilabas kang content na, parang medyo negative dating na Hindi ko maalala na kung ano mang yung intensity, no? Or yung level na medyo, kasi na-control ko na siya from the beginning, yung pag-conduct ng Wanted Sweetheart radio program. Parang ako na may control eh. Yung nakikinig, alam na nila na hindi nila ako mababara. Alam mo yun, hindi nila ako, walang mga away sa akin on air. Pag merong manunubok sa'yo, no? Pero i-dismiss ko agad eh. Parang hindi ko papatulan and all. Pero yung mga ganun challenges, di ba? Siguro meron, hindi ko na lang maalala. Sa totoo lang, kasi nag-enjoy lang din ako eh. Pero the way I handle it, alam mo, kahit hindi ka content creator, kahit wala ka sa media or personality, kung may minasabi ibang tao, alam mo, totoo to yung dead ma talaga eh. Yun, alam mo, madaling sabihin to, di ba? Pero wag mong patulan. Kill it right away. Whatever it is, it's not gonna help you. Alam mo, salita lang yun. It's not gonna do anything. Sa totoo lang, it's not gonna cost, unless walang ka ng trabaho dahil dun. Pero it's not gonna cost you anything. Lalo na dito sa Australia, no? Tayo, mga kababayan natin, di ba? Yung mga nakikinig. Siyempre, normal lang mo, chismis, may maririnig ka. Pero ano natutunan ko? At the end of the day, para saan? Wala namang weight eh. And then, so what? May nag-usap sila, pinag-usapan ka, and then what? Alam mo yun yun sa akin walang ambag sa akin. If it's not helping me, why would I waste my energy? So, I guess, yun. So, medyo may control ako dun. Hindi ako naapektuhan kung may chismis, kung may mga masamang sabi, and all that. Or social media, kunyari. Hindi rin babasa ng comments. Negative or anything. Turing mong deads. Or yun, wala. Turing mong wala. Non-existent. Dead man. Hindi ko nang bablock. Pero, okay. Thanks. Dami narinig sinasabi nila sa social media na, you need to be a responsible content creator. You need to be a responsible public figure, whatever. Sabi ko naman, okay, I get that. Pero I think you also need to be a responsible audience. You need to understand na TikTok, yung mga napapanood mo sa TikTok, YouTube, Facebook, lahat yan, it's a combination of multiple ideas. It's not the absolute truth. Kunyari, diba, being a responsible audience, nagluto ako ng adobo. Sinabi ko sa'yo, Papa Dan, this is the best adobo na matitikman mo sa buhay mo. Binigay ko sa'yo, kinain mo. Sinabi mo sa akin, Zach, masarap. Pero mas masarap yung luto ng nanay ko.
Opinion na talaga. Oo. I cannot argue with that. For me, dapat maintindihan mo na, for Zach, this is the best. Ito yung gusto niya. Medyo matamis, ganitong konti ng asim. Pero alam mo kung ano yung gusto mo. You cannot bash my adobo just because hindi mo siya favorite. Yep. Mas favorite mo yung sa nanay mo, di ba? So, I think that will play yung being a matured audience. You need to understand what's best for you and what's not best for you. Kasi kung dumaan sa page mo yan, okay, hindi ko siya gusto. Scroll up na, oh. Scroll. Kasi if may nakita kang, ayoko nito mag-comment nga ako dito. It's showing what's in your heart eh. And I think the difference, good point. I understand. Kasi ang difference nung sa amin dati sa radio, we're regulated, no? May sanctioned, no? May KPP doon. Yung GMA, kunyari, may sarili kaming in-house or policies, di ba? Ano yung pwede mong sabihin? Ano yung hindi mo pwedeng sabihin? Medyo, with social media, it's a free world. And to your point, that's correct. Na, wait lang, meron dapat ikaw as yung receiver ng message, di ba? Yung discretion mo, yung judgment mo, ika nga. And you're right, you can just scroll if hindi. Mas apektado, ang tanong kasi dyan, apektado ka ba for yourself? Or feeling mo apektado ka for other people, alam mo yun, na sila yung maapektuhan. Well, it's not wrong to say, look, syempre kailangan pa rin ng, in a way, like responsibility, di ba? As a creator, alam mo yun. And that's right. I agree with that. Na, syempre, dapat naman talaga. Kasi what you say, yung influence kasi, yung iba naman, syempre, questionable yung judgment, di ba? And maniniwala din agad. And all. Pero at the end of the day, lahat po nang napapakinggan natin, di ba? Lalo na sa social media, tayo na po din, 'di ba, ang magdesisyon kung paano natin tatanggapin. We can listen, anytime, any day, 'di ba? Pero yung judgment mo din, hindi ko gina-gaslight, no, yung mga nakikinig or yung audience. Diba? Kasi audience din ako eh. Minsan meron din hindi ako nag-agree sa sinasabi. Minsan open ako sa opinion ko, sasabihin ko. Pero minsan hindi na lang din kasi parang okay, na-stress lang din ako eh. Alam mo, kung source siya ng stress, feeling mo pupuntahan mo lagi yung page ng tao or para lang siguro balance na rin yun. Ikaw na rin yun. And all, di ba? Pero, sa totoo, alam mo yun, yung naapektuhan, di ba? Decision din talaga eh. So, that's responsibility. Kasi masyado ng free. Wala namang mareklamuhan eh. Magkukwentuhan lang tayo. Magrereklamo lang ako on air, on my social media. Magko-comment lang ako ng pangbabash din. I mean, the comments, I think, they're valid. Sobrang valid din. The points, syempre, kanya-kanya nga tayo ng punto. Katulad sinabi mo, matamis yung adobo, gusto mo medyo maalat. Ako naman gusto ko medyo may ganitong flavor, di ba? Medyo gusto ko medyo dry yung adobo. Tama din naman ako, wala namang tamang or mali. Di ba? Pero, ayun, gamitan po din natin syempre ng ating judgment, no? Kasi at the end of the day, ikaw din yung apektado. So, ayun. What's crazy about social media kasi minsan, kala mo, positive yung dating nito sa tao. Pero it did not sit well with them. Kala mo, maraming matututunan to dito sa content na ilalabas ko. Kasi yung guest, sinabi niya yung checklist niya. Ito yung mga hinahanap ko as a recruiter. Pero dating sa tao, ang judgmental pala nung recruiter na yon. So, yun yung trabaho niya di ba? Yun yung inassign sa kanya nung boss, nung company na may policy. So, gets ko din yung feeling ng audience na bakit ganito, ba't ganyan. But maybe try to understand bakit naging ganun yung response o yung checklist ng recruiter. Alam mo, Zach, yung hard truth dyan, no? Selective tayo bilang tao sa gusto nating tanggapin at gusto nating paniwalaan. Parang Taylor Swift song lang. Pinipili mo yung song na makaka-relate ka or saan ka makaka-connect. Same thing sa naririnig mo sa social media. Katulad ng binanggit mo, katulad ng itong sa HR na interview, di ba? Ito yung sinasabi niya, iba pala yung dating. Depende kasi kung sino yung nakikinig Kung nasaan kang sitwasyon Kung tingin mo, medyo hindi nakakatulong at nakakawala ng pag-asa yung narinig mo, you'll take it differently. Pero kung, nakuha ko yung trabaho, tama naman siya. So, yun nga yun. So, again, your judgment. In this, free form na medyo, medyo kanya-kanya na tayo dito ng pagtanggap. So, I think, medyo mabigat siya kung, alam mo yun, kung iisipin mo, pero ikaw na rin yung nagpapabigat minsan. Hindi ko sasabi na, alam mo yun, walang tama or mali. Meron pa rin Pero, yun na nga, pipiliin mo lang talaga kung saan ka.
Papa Dan, usapang pag-ibig na tayo. Para sa'yo, ano ang ibig sabihin ng love o pagmamahal? Hirap yan ah. Tingin ko ang pagmamahal, maraming ibig sabihin pero tingin ko yung sarili mo na binibigay mo sa isang tao eh. For me kung doon lang tayo sa konteksto na yun, kung ano yung ginagawa mo for the other person. Merong mga tao alam ko na okay na mag-isa, may pagmamahal sa sarili, pero for Papa Dan, tingin ko, mas buo yung meaning ng love if you're able to show it or share it to another person. Yon for me. Para sa akin, mas okay yata ako if I am doing this for another person. Parang gano'n, you're showing that affection and that care and love. So, that's it. Yung unconditional din, alam mo yun. So, yun. For me, that's the pure sort of form nun. Ayun. Very subjective, no? Oo, it is. There's no specific definition of love, di ba? Kasi pwede yan for family, for friends, or for pets, and everything. And most importantly, for yourself, di ba? Pero, yun, very subjective yan. Parang maubos yung, kung i-define natin yan, Zach, pwedeng may mag-agree sa akin, pwedeng may hindi, pero yun yung palagi ko para sa akin, di ba? Yun. Today, ano ang love status ni Papa Dan? Single but never alone. Ano ibig sabihin? Hindi, maraming ibig sabihin niya, no? Pwedeng single pero never alone. Lagi ako with God. Yeah, ganda, ganda. Yeah. Or pwede with friends lagi, ganyan and all. Pero, yun, single. Walang special someone? For now, ano naman tayo ano po, parang naka-lunch break tayo. Gano'n. Cool off yung may tawag doon? Oh, pero ba bang ganun? May cool off pa ba? Hindi, pero ngayon, ano tayo, relax lang muna tayo ngayon, chill. It's enjoying life. Enjoying life. Ayan, gusto ko yan. Focusing on ourselves. Papa Dan, ano yung ibig sabihin ng pangmalakasan na forma? Pangmalakasang pormahan, syempre pag makikipag-date ka. Ito sa Wanted Sweetheart tinatanong ko yung mga caller. Pag nag-date kayo, sa first date, anong susuot mo? Syempre, minsan yung impression kasi yung pormahan di ba? So, pangmalakasang pormahan, noon yun, Kasi ngayon, medyo iba na talaga medyo, kahit ano na lang yung sinusuot Ngayon, di ba? Ngayon, Crocs na Kung ano man yung suot, di ba binabagay? Pero, pormahan mo. Dati sa Wanted Sweetheart, pormahan yung mga emo, ganun, di ba? Maraming ganun. Siyempre, ito yung mga shoes, sneakers, tapos may eyeliner kang ganyan. Yung mga ganun pormahan. O kaya, pormahan konyo, yung ganyan, medyo branded. Pero pang malakas ang porma, yun. Pang date mo, yan. Pang impress. Yan, siyempre, pang malakas ang bag. Yan, sa mga t-shirt mo, siyempre, mga ganyan, and yung pants. So, yun. So, kung ikaw makipag-date ka tonight, anong pangmalakasan na forma yung susuotin mo? Tayo dyan, syempre, depende, tinatanong ko yung babae Syempre, kung ano yung mga trip niya sa lalaki. So, do your assignment. I guess, oo. Hindi naman sa pilit, pero feeling mo kapag bagay din sa'yo. Pero yung tingin mo na medyo komportable lang din sa'yo. So, sa akin, ano ba bang palasang pormahan? Hindi. Gusto ko lang din mga plain. Parang Zac lang din ako na Kung pwede nga black, marami na akong black na shirts and all. Yung simple lang. Kasi hindi ka na ma-judge, saka, matatandaan ka Matatandaan ka talaga, ito lang pala din yung niya, di ba? Parang lagi lang ito yung pormahan niya. Yun, medyo consistency and all. So, pero simple lang, simpleng pormahan lang tayo, yung basta malinis lang, saka medyo planchado naman. Kahit sa Australia, mahirap magplancha, hindi tayo magplancha madalas. Pero, yun, simple lang. So, are you more leather shoes guy o sneakers? Sneakers. Depende ngayon, Pero mas madalas. Since 2008, naka-Crocs na yata ako. Parang ganun, Pero, sneakers, yung comfort. Depende kung may pangmalakas ang date. Yun na, syempre. Susuot mo na yung ng tatay mo, yung balat ng tatay mo. Syempre, hinira mo yung belt ng tatay mo, yung mga ganun. Saka yung clutch bag na, yung pang barbero, yung datingan, pero yun. Pero hindi, yun. So, yung relax lang. And chill. Alam mo, natutunan ko sa dating, dito. Akala ko, yung formal, di ba sa atin sa Pilipinas, ayain mo agad. First date. Sa Pilipinas nun, di ba, pag nakiyaya sa date, hanggang ng restaurant. Tapos, order, hindi pa kayo magkaintindihan. Kabisado mo na yung menu, di pa nakaka-order Kasi hindi, nagpapakiramdaman. As ang kaduludulon, order, carbonara lang din pala. Tsaka bottomless iced tea. Di ba, laging ganun yung order Parang ganun So, ayun, pero dito, mas chill. So, sneakers, pwede. What's your ideal first date? Saan mo dadalhin yung babae? Alam mo, ang payo ko lang, So, sa akin, hayain niyo po agad mag-swimming. Hindi, swimming talaga agad. Kasi ngayon,
Sorry sa mga kababaihan, no? Hindi, ano lang naman to, no? Sa totoo lang tayo. Siguro kahit yung lalaki, ayain nyo agad mag-swimming kasi minsan may filter yan eh. Sa mga Instagram or sa mga social media, no? TikTok, makita mo. May filter, medyo may edit ng konti, no? Pag swimming, tanggal agad yung ano eh. Yung makeup eh. Kahit sa lalaki, siguro yung mga abs, baka pag swimming, syempre magtatanggal, hindi naman swimming na ng t-shirt sa beach yan dito. So kita mo agad, baka iba yung pinoproject. Natural agad kayo. Ang point ko lang naman dito, kita mo na agad kung sino siya. Walang makeup. Kung yun yung feeling mo, nagandahan ka lang, di ba? Kung personality, no problem. Pero kung itsura, swimming agad. Kasi kita mo na agad, pag-ahon, yun pala din. Baka pag-ahon, iba yung kausap mo, di ba? Paano naka-waterproof makeup pala? Alam mo, hindi ko naisip yan. Medyo nagbago na, pero mas safety pa rin eh. Feeling ko, mas safety pa rin, di ba? Kasi, ayun. Pero, hindi, very seriously, I think yung relax lang. Yung dating yata ngayon, hindi na yung masyadong, saka sa Pilipino, no? Sa atin, ano? Yun nga, tulad ng binanggit ko. Medyo pa-impress ka agad eh, sa una. Ngayon, generally, no? Yung meeting, medyo safe daw eh. Medyo hangout pa nga lang eh. Ayain mo yung low maintenance, low expectations lang. Kunyari, ngayon, usong-uso yung, ano yun? Acai bowl ba yun? O kaya yogurt yung mga yogurt. Ganun lang. Ayain mo. Tapos, take away lang. Tapos punta lang kayo, lakad lang kayo sa park. So, medyo, alam mo yun, medyo tipid. Pero, mas magkoconnect kayo kasi wala kang iniintindi na kailangan masarap yung orderin ko. Walang, alam mo yung date na sobrang formal. Para mag-connect lang talaga kayo. Tignan mo yung ugali niya. Pag-usapan na, tingin mo kung ano yung sasabihin niya. In that setting, kahit naka-flip-flops lang, kahit naka-sandals lang kayo or shorts, kausapin mo siya na parang nakapambahay lang kayo. I think we're moving away from masyadong nag-aayos. Ito nang nakikita ko lang, no? Walang masama, no? To impress pa rin na okay, first date. Pero kung ang tanong mo sa akin, first date, I'd rather be normal, komportable. Hindi naman sobrang bukang, sabi nga bukang basahan yung dating. Pero, pambahay, relax. Let's meet. Doon pa lang kita mo na ako. Kasi madaling mag-ayos eh. Madaling magpapogi, madaling, alam mo yun, madaling ipekiin yun, madaling magpa-impress minsan eh. Pero makita mo agad sa ganun setting. I agree, no? Dati, yung idea ko, nasa Pilipinas, first date, dapat diba? Magpa-impress ka eh. Pabango, dali mo agad sa 3-course. Yeah, Diba? Nakasuit ka agad. Tapos may mga server, diba? Mga, ano yung Wolfgang ba yung steak? Mga ganun. Yung may white cloth. Tapos yung 10 yung kutsara. Yung may joke from outside. Kasi papa-impress ka eh. Pero dito sa Australia, and sabi ng mga modern love coach, sabi niya, first date, either coffee or walk sa park, at least hindi kayo eye to eye. You can talk about whatever. Nakatingin kayo sa malayo. Yes. So, mas light. Yep. So, meaning nun, pag ganun yung setup, if you don't feel na nagkiklik kayo, it's easy to pull out. To eject. Oo. Kasi kung 3-course yan, on tray pa lang, di mo na na-feel, hintay mo pa yung yung dessert eh. Marirealize mo, ang dami. Hirap ka pang hiwain yung steak. Parang, minsan, pe-pretend ka, hindi ka sanay, di ba? Minsan yung mga ganun, parang, tapos, investment din, Zach. Tama ka, no? Investment with everything. Preparation, money, alam mo yun. And then, ayaw mo pagkaroon ng ibang impression eh. Kasi kapag alam mo, maganda doon, sa park lang muna, yung expectations, kasi madali mong itop eh. Madali mo na dalhin sa next level kumpara sa dinala mo sa isang mamahaling restaurant. Steak agad. $200 yung steak. Alam mo yun? Tapos parang isipin mo, syempre ikaw natural, gusto mo syempre matuwa siya. Kahit hindi naman niya hinihingi, ma-impress. Saan ko punta? 350 na yung next. Lugi. Tapos hindi pala kayo makiklik. Ang ganun. So, kilalanin niyo muna. I think, okay yun. Yung direction na yun ngayon, okay siya. Papa Dan, ano yung mga red flags kapag nagliligawan pa lang? Nako. Marami akong nakikita mga manliligaw kasi, no? Yung mga, lalo yung mga lalaki, di ba? Madalas, yan ang mga nanliligaw talaga. Kasi ngayon, may mga babae na nanliligaw. Wala nanliligaw mga kalalakihan, siguro, hindi na nagbago eh. Alam mo yung paunti-unti lang mag-message sa'yo. Yung mga ganon. Nanliligaw pero itsura mo lang yung pinapansin. Parang dun lang nakafocus. Naku, ingat ka dyan. Feeling ko delikado yung mga ganyan eh, no? Yung parang puro hina-hype ka lang. Sa mga term ng Gen Z ngayon eh, hype man lang eh. Alam mo yun, masyado ka lang, di ko na masabi yung word, mayroon pang isang word ng Gen Z, no? Na parang puro magagandang bagay lang napapansin. Yung itsura, physical ba? And all.
Tapos ayaw mag-connect sa'yo ng deeper. Alam mo yun, ng konti. Magtanong, hindi interesado kahit sa alaga mo sa paborito mo, alam mo yun, sa pinsan mo, paborito mong pinsan. Hindi man lang interesado kung sino yung, kung ano yung nanay mo, ang trabaho ng magulang mo and all. So, medyo ingat po kayo dyan kasi baka hindi lang kayo nililigawan. Tingin ko, no? So, depende rin sa usap sa level at sa touch ng pinag-uusapan. So, ayun, I think red flag agad. Diba? Kung puri lang sa'yo. At pag nag-like lang yung yung story mo, ganyan, sa social media. Para ganun. So, yun. Tapos, hindi ka inaaya to have like quality conversation, ganyan, na time. And, wag po tayo masilaw, no, sa itsura. Diba? Nanghihinayang tayo madalas na parang, nanliligaw, sayang naman, diba? Okay sana. Kung jackpot, kung gusto mo yung itsura, tapos, okay, mabait. Pero, I think that, ngayon lalo na ngayon, kasi ang dali na makita Hindi ko tulad dati gusto nila yung, gusto nila yung mga momol lang, gano'n. Oo, hindi ko masagot yung pag red flag ng liligaw, tapos sa sinihan ka lang dinadala sa pinakataas, yung row 32, yung mga gano'n, di ba? Hindi na gano'n kasi ngayon Kasi dati, pupunta pa sa bahay. Ang red flag nun, kapag hindi ka pinuntahan sa bahay, kapag, alam mo yun, umiiwas, di ba? Makilala. Ayan, red flag yan. Zach, yung makilala yung mga taong malapit sa'yo at mahalaga sa'yo. Naku, delikado. Delix yan. Pag sabi ko, delicates yung mga ganyan. Papa Dan, naniniwala ka ba sa LDR or long distance relationship? 100%. Oo naman. Pwedeng mag-work yan. Proven and tested. Tingin ko, no? Kaya. Medyo extra effort lang talaga. Marami dito sa Australia, no? Yung mga partner nila nasa ibang bansa or nasa Pilipinas, tapos sila ay nandito. Siyempre, communication, wala na po tayong excuse para hindi tayo mag-usap. Hindi katulad dati, alam mo, may naka-LDR ako nung araw, no? Nung araw talaga, nasa Amerika, nasa Pilipinas ako. Alam mo yung phone card na 150, tapos 12 minutes lang yata. Nakasurvive po kami ng 3 years na nasa Amerika. Oo, tinatawagan ko lang once a month. Tapos nanguhula na lang ako kung ano nangyayari sa buhay niya doon. Tapos nung naghiwalay kami, dito pa siya. Umuwi pa siya. Dito pa kami naghiwalay. So, pwede. Communication. I think, to answer that, Jared, yes, I believe you can. Tapos ngayon, yung mga airfare, pag-iipunan nyo lang talaga, pwede. Sabi nga nila, di ba? If he or she wanted to, she would or he could. Kung gipit talaga, hintay mo lang yung piece of fare ng Yun, may mga airline, di ba, na nag-offer niyan. So, totoo, kaya. At yung magpapadala, kayang-kaya mo na yan to keep the relationship. Kasi, feeling ko, halos lahat or malaking porsyento, yung mga relationship dito sa Pilipinas, mga Pilipino, at some point nakaranas ng long-distance relationship. And you can answer that. Why it's working. Good question, Zach, no? It's a good time to revisit why it's working. Papa Dan, ano sa tingin mo yung common reasons kung bakit hindi nagwo-work ang LDR? Yung effort talaga Yung time na naset for each other. I think, pag nalibang na, kapag na-introduce na yung ibang bagay, lalo na dun sa umalis, dun sa komportabling setting at sa dating setting, pag medyo na iba yun ang environment, yun ay medyo pinakamatinding kalaban na kinakaharap, diba? Hindi naman automatically may ibang lalaki or may ibang babaeng nakilala, no? Or may ibang partner, may ibang tao nakilala. Pwedeng yung setup Minsan pagod na Minsan pagod na yung girlfriend mo, yung boyfriend mo, o yung partner mo nasa Australia, ikaw nasa Pilipinas. Sabi nga nila, sad boy, namimiss kita, sobrang demanding. Ba't di ka nag-reply? Ba't di ka nag-message sa akin na kumain na ba ako or kumain ka na? Pagod nga yung partner mo dito. Nagtatrabaho. Tapos, gusto nga niya na after nung work na, pagod na siya, makausap ka niya. Ikaw nga yung safe na space niya, ikaw yung papapasaya sana sa kanya, pero nasasalubong mo. Ikaw yung pahinga niya, no? Tapos ikaw pa pala yung problema. Ikaw pa pala yung nakakainis. Alam mo, ang dami ka na nakitang ganyan. At ito lang yung sa akin. Sasabi ko na, dapat ikaw yung masayang bagay at the end of the day. Dapat ikaw yung masaya niyang kausap. Ikaw yung nahihingahan niya ng problema, nahihingahan niya ng kahit, alam mo yun, kahit ano lang. Huwag mong isipin na may pangangailangan, meron kang pangangailangan, kunyari nasa Pilipinas ka o ikaw yung nandito. Pero, isipin mo, siya nga yung nagpunta dito nakipagsapalaran, mahirap din di ba? At pumunta nga siya dito, hindi naman para maghanap ng ibang partner kundi para magtrabaho at eventually, baka makasama ka na rin in the future. So, yun. Hindi dapat ikaw maging problema.
or maging source nung pain and stress sa kanya. Solid advice yan, Papa Dan. Ito naman. Papa Dan, paano malalaman ng isang tao kapag handa na siya sa isang seryosong relationship? Pag nakapagmalakas ang pormahan na yan, bawa nakasuot na ng mga hindi pag naka-loafers na. Oo, naka-loafers na yung mga pang pang Vic Soto na yung pormahan, yung mga ganun. Seryoso yan. Tsaka yung pag formal na, ganun, syempre yung mga naka-suit na yung pang prom, yung ganun, formal na yan. Hindi. Pag pinag-usapan na siguro yung tingin ko parte ka na ng future niya eh. Pinag-usapan niya na yung yung plano niyo, hindi lang short term. Parang tapos na kayo sa patwitams na puro patwitams lang. Alam mo yun? Siyempre, mga date, mga pa-cute lang na ganyan, di ba? Pero pinaplano niya na yung saan kayo in the next 3 months, 6 months. Alam mo yun? Lalo na dito. Nandito tayo sa Australia, di ba? Buhay na yung pinag-uusapan. So, ayun. Kapag kasama ka na niya sa plans, pag part ka na nung buhay niya talaga, I think ready na yun to take to that next level, no? Nandun na yung kasama mag-live na kayo together, or mag-isip na kayo, may family ba kayong, alam mo yung bubuuin, even pag-purchase ng property. Alam mo yun? It's not like ito yung accurate o ito yung sure na meaning na ang seryosohan na, di ba? Pero, yung time din, I think the effort, alam mo yun, makikita mo na, binidedicate na para sa inyong dalawa. When I say that, hindi lang para sa'yo, puro ikaw. Ini-improve din niya yung sarili niya. He's doing or she's doing everything para maging worthy dun sa relationship. Para ready rin siya dun sa ina-ask niya sa'yo. Sige, we're trying our best to have a good future. Hindi lang aasa sa'yo. Ako rin, I'll continue improving myself. Pag nakikita mo na nagiging mas responsable na yung tao, pag nakikita mo na kayong dalawa nag-grow na, yun na yun. Add ko lang, Papa Dan, kasi medyo madami din naman ako na-date dito sa Australia. Palang diba? Idol ko. International student tayo nun, di ba? Ang dami tayong gustong explore. So may mga experience naman ako. Nararamdaman ko pag yung babae medyo seryoso. Pag yung tanong niya, graduate na dun, kunyari, gagawin mo this weekend. Labas tayo, clubbing tayo, ganyan. Malalaman mo na surface level lang yung relationship. Puro ganun yung conversation. Yeah. And then there are other girls na na-meet ko, yung tanong nila, anong plano mo work-wise, career-wise? Yan. Soft pa din, subtle lang, pero may laman. Oo, ilang kids yung gusto mo. Yung iba naman, do you want to have kids? Ito yung mas mautak eh. Di ba? Kasi hindi nila alam. Testing the waters. Sila ayaw pala nila magkaroon ng kids. Yan nga, about property, balak mo bang bumili ng bahay or balak mo lang magstay dun sa basement ng nanay mo till you're 40, di ba? So yung mga ganong simpleng tanong, doon mo malalaman na yung partner mo care about their future na. They just don't after yung weekly dates nyo. Saan tayo next week kakain? Saan tayo manonood ng movie next time? Anong cruise yung pupuntahan natin? So they're talking about yung long-term goals na eh. Totoo yun. And swerte mo, kunyari, ang nagpa-plan, yung partner mo, kahit sino sa inyong dalawa, no? May nagpa-plano na, excited na, no? About planning yung mga ganyan trips. Diba? Makikita mo doon. I think it's a good parang indication and parang hindi naman test, no? Pero makikita mo din talaga, ganito pala klaseng tao din to. Alam mo yun? So, ano ka naman? Ano yung may dadagdag mo doon? Diba? Ano yung role mo between? So, I think okay yun. And exciting yun I think exciting yung kahit yung after honeymoon like stage, pero ando na sa seryoso. Yun na. Papa Dan, ano yung advice mo sa mga singles na naghahanap ng pag-ibig dito sa Australia? Wala na yan. Single na yan forever. Alam mo, mas tingin ko, mas open dito, no? Sa mga single po na nandito sa Australia, wala pong nakakilala sa atin. O sa inyo, wala pong huhusga na kapitbahay. Wala pong masyadong maraming marites. Meron konting-konti, sobrang liit. Hindi katulad po sa Pilipinas na may aalalahanin ka na may sasabihin yung kabarkada mo, classmate mo ng high school, tita mo, or yung mga tsahin mo, or kung sino man. Hindi naman ako against sa kanila. Normal yun na setup eh. Nakakatuwang setup sa Pilipinas. Pero dito, clean slate. So dapat, mas malakas loob mo. Kasi walang huhusga sa'yo. Bukas di ka naman kanya kilala eh. Yun. Pero improve muna yung sarili mo, syempre. Ayan, yung mga single, improve, diba? Kailangan alam mo yun, bago ka
pumorma dyan, dapat meron kang, alam mo yun, pinaghandaan. Yung utak mo, syempre, hinanda mo rin. Kung physical, ikaw bahala dyan. Ikaw na yan, di ba? Style mo yan, kung ano. Pero yung pagiging ready, hindi naman yung okay na okay itsura mo, pagbuka ng bibig mo, wala namang kwenta yung sinabi mo, di ba? So, iba rin. So, yun. Tapos enjoy mo lang. Yun, huwag kang mainip, huwag kang magmadali. Tapos, kapag hindi okay, katulad yung sanabi natin, first date, kahit sa park lang. Pag hindi nag-click, okay, next. Thank you. Tingin ko, hindi naman masama. Kasi wala namang nawala, no? Yun pa yun. Diba? Wala namang nawala eh. Alam nyo po, sa mga single, subok lang ng subok. Huwag po tayong matakot na mawala. Ako hindi ako takot mawalan eh. Kasi alam mo bakit? Matagal na tayong wala. To start with, matagal na po tayong wala. So baka ano pa mawawala sa atin? So if you got nothing to lose, dapat mas matapang ka. Oo, yun na yun. Totoo. Sugod na ng sugod. So, gawin nyo na yan. Papa Dan, totoo ba na good girls are attracted to bad boys? It's a very interesting topic in question, no? Parang laging natatanong yan, bakit? Siguro may truth doon kasi naghahanap ng adventure eh. Yung hindi nila kayang i-express at gawin, hinahanap eh. Alam mo naman, opposites attract. Ika nga, di ba? Oo. Kaya sinasabi nila, di ba, yung mga good boys daw, they finish last or something. Parang hindi masyado. Kasi nga, ang hirap naman kumuha ng bad, parang paano ka mag-approach sa isang bad girl, no? Pero sa good girls, alam mo yun, gusto nila attracted. Medyo siga, alam mo yun, medyo nababalance eh. Yung ganun, parang siguro, kapag sinabi mong good girl, baka yung pagpapalaki sa bahay, alam mo yun, medyo strict yung parents, nandun yung urge eh. Alam mo yun, to do something na, alam mo yun, minsan, pag gumawa ng kalokohan or sumuway ka, yun yung tao na yun. Medyo bad boy. Nakaka-challenge. Ano yung pakiramdam? It's like exploring the unknown for them. So yes, it does happen. No? Nakikita mo yun. Meron namang mga bad boys, kung bad boys, nako-convert. Nagiging matino or biglang, ang tagal ko ng bad boy. Pang ito pala yung nagpapatino sa akin. So yun. Meron din ganun. Papa Dan, gaano kahalaga ang physical intimacy sa isang relationship? As human beings, no? As mammals, animals din. Hindi, pero totoo, iba yung touch talaga eh, no? Iba yung warmth na nabibigay. Lalo na pag merong emotional na attachment, sobrang importante, di ba? Minsan nga, di nga lang kayo mag-uusap eh. Yakapin ka lang ng partner mo. Okay na. That means a lot. You don't have to say anything. Or kahit sa kaibigan, yung mga nakikinig ngayon o nanonood sa atin, no? Pag nagkwento yung kaibigan mo, minsan tayo, solution mode agad eh. Hindi pa tapos magkwento. Dapat ito gawin mo. Ito dapat sabihin mo. Ay, wag mo nang gawin to. Magkukwento ng love life. Alam mo, minsan ang isang tao gusto lang makinig ka eh. At minsan, hug lang, okay na. You don't have to say anything. So, alam mo yun. So, kahit may relationship or kahit friend setting or family, I think in touch, medyo universal, no? Iba talaga. And lalo na sa relationship. Depende din dun sa love language yung tao. Kasi may mga tao na ayaw natatouch sila eh. Oo, medyo. Ayan. So, ngayon, di ba, usong-uso, yung consent daw. Minsan nga, sariling anak, no? Parang bawal. Binigyan ba kita ng consent? Medyo iba na rin yung usapan, di ba? Pero sa akin naman, no, sa first date pa lang, no, wag niyo pong hawakan, syempre, bigla-bigla naman, Wag mo biglang iyakapin, no? Okay, no, wag naman. Sa kamay, ganun lang, mga ganun. Magpapaalam ba? Depende na yun sa inyo, di ba? Pero, yes, but it's really important. I guess, yung may sense of yung security. Andun yun eh, kahit di ka magsalita. So, it's important. May mga taong gano'n, no? Minsan, tawagan ka, I don't feel well. Meet tayo. Ikaw naman, nagbibigay ka ng advice, ganyan. Pero sa kanya, parang tameme lang siya, parang tulog na gagamba. Pero yung inakap mo na, umiyak Bigyan na. ng bibigay. Oh. Diba? Kasi yun yung love language niya, yung kailangan niya lang pala ng yayakap sa kanya. Totoo, no? Hindi ako love expert or psychologist or certified. Pero alam natin yan, no? This is a known sort of na fact na, ayun, tulad niya, yung touch, di ba? Yung intimacy na ganyan, yung personal. Saka yung presence din ng tao eh. Iba talaga eh. Di ko alam. You feel yung security na feeling mo kasi alone ka or when you're sad or vulnerable and all. And then there's another person in front of you. Ayun. So, yun. Solid. Papa Dan, ano po ang best way para mag-move on? Ituring mo deads. Lahat. Ganito gawin mo, no? Natutunan ko to sa aking kaibigan, Ramon Bautista. The one and only. Sabi niya, ganito daw.
Kapag pagka-break nyo, iniwanan ka, niloko ka. Puntahan mo yung Facebook, saka Instagram. Titigan mo yung profile, picture. Tapos sabi mo, ang pangit mo. Ganun agad, ang pangit mo. Ganyan. Tapos isipin mo lahat ng mga pangit na bagay. Sabay block. Saka mo i-block. I-delete mo lahat. Tapos yung mga pictures nyo sa cellphone, i-delete mo. Tanggalin mo na lahat. Lahat ng pictures nyo, memorabilia, sunugin mo na dun sa likod bahay. Yung mga ganun. I think, yung kalimutan mo talaga. Wala dapat mapagpaalala. Madaling sabihin, no? Yun nga. Pero nakakatawang pakinggan na ituring mong deads. Parang ganon. Pero yun talaga eh. Isipin mo, inilibing na eh. Yung hindi na babalik forever. Lalo na kung hindi maganda yung ending. Kasi ikaw lugi. Naka-move on na siya. Isip ka ng isip na sa tao, ikaw nga hindi ka iniisip. Tulog na yung tao, ikaw iniisip mo pa. Lugi. Lugi tayo. So, ayun. Again, madaling sabihin pero kayang gawin. I think yun. Burahin mo lang, tanggalin mo lang. And time. Give yourself time. Okay lang, umiyak ka dyan. Pero tanda mo, humiga ka man ngayon sa M4 or sa EDSA. Hindi na babalik yan. Hindi na po mababago yung desisyon. Magmakaawa ka dyan, nagdesisyon na yan. Kasi kung hindi, kayo pa rin. So I think, kung nagawa mo na lahat, tingin mo, yun na nga, humiga ka man dyan sa George Street. Alam mo yun? Hindi na yan mababago. Dagdag ko din, huwag ka nang humabol. Kasi pag habol ka ng habol, bumababa yung tingin sa'yo nung isang tao eh. So, itaas mo yung respeto mo sa sarili mo. Pag ayaw niya na, ano ka na rin? Oo, totoo yan, Ang sagot lang kasi ng iba dyan, lalo na sa ganyang sitwasyon ngayon, umaasa pa eh. Ang kalaban mo dyan yung pag-asa eh, Ang nagbibigay siya ng pag-asa, message niya, pictures niya, yung mga video niyo, yung reels niyo ginawa together, yung mga drafts niyo dyan sa cellphone, yung mga ganyan, yung text message niya sa'yo. I-interpret mo yun, papakita mo sa mga kaibigan mo eh. Diba? Lahat ng post, siguro namimiss ako. So the more you see the person, lahat may meaning sa'yo. Kahit wala na sa kanya, bibigyan mo. Kahit uminom lang siya ng tubig. Uy, alam mo, naalala ko noon. Kasi dati, ako nagsasalin ng tubig yan eh. Ako naglagalin ng tubig sa ref eh. Yung mga ganun. So, gets mo? I think, a news blackout. Ganun. Tanggalin mo talaga sa sistema mo. And then, paano mag-move on? Totoo to Hindi naman maghanap ka agad ng bagong pagkaka-focusan mo ng atensyon. Kung bagong tao, bagong kadate, go for it. So, no more, yung 3 months rule ba yan? Wala naman talaga yun. Alam mo, kaya naman nangyari ngayon kay Popoy sa kay Basha. Wala talaga eh. Diba? Pero hindi. Go ka lang. Hindi naman, ikaw din. Go out. Hindi naman kailangan ng relationship eh. Hang out. Meet new people. O hanap ka ng bagong hobby. Diba? Pwede mong gawin. So, yun. Papa Dan, 3 months na po kaming break nung mahal ko. No. Ay, mahal pa din niya. Ako po. Pero tingin ko, hindi niya na ako mahal. Ano pong gagawin ko? 3 months. Break na sila, di ba? 3 months na silang break. Tapos hindi na siya talaga mahal. 3 months ka na niyang talagang hindi mahal. Yun ang masasabi. Pero siya nagmamahal pa. Babalik tayo sa punto natin kanina. Ikaw na lang nandyan sa isla na yan, Kumbaga, anong sabi nila sa katagang English, that ship has sailed. Tarang ganun. Long time ago. Umalis na yan, matagal na nasa Puerto Galera na yung bangka, Nasa Batangas ka pa rin. Naiwan ka na. Tanggapin. Acceptance talaga. Alam mo, step 1, acceptance talaga is key. Yun ang unang-unahin mo sa breakup, lalo na sa moving on. Step 1, acceptance. Bago ka mag-isip ng bagong hobby, bago ka mag-isip ng bagong jowa, yun, step 1, acceptance. Tanggapin mo talaga kahit ano na yan. Sakit masakit, no? Alis ka na. Alam mo sa akin, Zach, share ko lang. Speaking of acceptance, pag may nangyari, wag naman, sana ulit, hindi favorable sa akin, masamang bagay na nangyari. Pag nangyari sa akin, at the end of the day, nililet ko agad. Nagpipray ako or iniisip ko, may dahilan kung bakit nangyari. Kung pabor sa akin, thank you. Pag hindi, it's a lesson. It's easy to say, pero naging strong yung mindset ko. Simula nun, for so many years, siguro more than a decade or 2 na. Ganun ako. Pag nawala wallet ko, 5 minutes lang ako bad trip. Tapos, kasi alam ko nga na hindi na mababalik eh. Or mababalik, thank you. Pero, acceptance. It's easy to say Pero, pag na-fine-tune mo yung ganong thinking, yung wala akong regrets eh. Pag nangyari na eh. Yun. Ganun sa akin. Nawala yung ganito ko, nasira. Nadukutan ako ng PSP dati sa mall. Binuksan yung bag ko. Bad trip ako ng 3 minutes, tapos ngumiti na lang ako. Okay, makakabili naman siguro ulit. Mag-iipon na lang ako.
Saka, wala na eh. Yun nga. Nabigaman ako sa EDSA. Yun na nga yun. Di pa ako humihiga sa EDSA. But anyway, that's that. So, 3 months, mahal mo pa rin. Bahala ka dyan. Malaki ka na. Sige. Balikan mo na lang kami pag 6 months na. Pag regular ka na dyan. Kasi, wala eh. Ikaw lugi. Tama, ikaw din yung ano eh. Ikaw din yung masasaktan. Doon. Sayang oras mo, yung iyak mo, yung energy mo. Yeah. Ikaw talaga talo. Delete mo talaga. Yun na yun. Papa Dan, paano mo malalaman kung compatible kayo nung ka-date mo? Tingin ko, bago pa lang yung date, alam mo na eh. Kaya nga kayo napunta sa date eh. Alam mo yun? Nandun na yung initial na interest na napagkasunduan eh. Kung may nakilala kang isang tao, no? Ang una mong hanapin talaga yung common interest eh. Yung common ground, di ba? Tapos mag-build up na lang doon. Tapos pag nakita na kayo, kapag nasundan pa yung pinag-uusapan nyo, kunyari, gusto nyo si Taylor Swift. Kunyari, mahilig ka sa sports. Di ba? Pag nandun na kayo sa detalye nung common interest nyo, medyo nabi-breakdown nyo na, medyo lumalalim na yung usapan nyo about it. And then, you're up to like meron ng something talaga na nabubuo. And then, I think pag nag-develop, alam mo yung compatibility kasi it takes a lot of work din. Hindi siya magic. Swerte mo kung talagang, alam mo yun, from the get-go. Meron siguro, no? Pero partly, I believe, may kasamang, alam mo yun, hard work para sa isa't isa, no? Kasi may flaws yan eh. Pero pag nakita mo na aligned din pala siya sa goals mo, alam mo, you can ask, yun na yun. Diba? Alam mo, may tinanong ako dyan na kaibigan, no? Recently. Kunyari, eto, ako, tapos siya. Diba? Magkaiba kami, ganyan. Pwede ba yun? Pwede ba maging kayo? Kunyari, ganyan. Ano lang, hypothetical lang. Di ko naman dinidate. Ang sagot lang sa akin, ganun eh. Well, depende sa alignment nung gusto natin mangyari sa buhay. So again, pumapasok na yung, ano ba yung goals niyo sa life? Kung align ka sa plano ko, at ito rin yung plano mo, and then I think we're good. Alam mo yun? We can work it out. Alam mo yun? Pero, yun nga, yung spice na lang and yung fun is yung hilig nyo pareho. Hilig kayo sa sport, hilig kayo sa music. Doon na yun yung fun side eh. So, I think it's a balance and hard work. So, ayun. Lalaman mo if the person's interested, when the person's asking of what you want, what you like, and then you're getting the same energy, yun pala. Yun. Yung energy levels, alam mo, usong-uso mga Gen Z yan eh. Ano yung energy na binibigay sa inyo isang tao, ima-match ko na lang. Ganun. So, yun. Kapag nagre-respond, text message. Alam mo, wala na eh. People are still playing games, no? Pero sabi ng iba, huwag ka agad mag-reply pag nag-message. Diba? Ito medyo, anong topic to, no? Yung iba, pag nag-message pa sa akin sa Instagram, nag-DM, kailangan ba mag-reply ako? Kasi pag nag-reply ako agad, baka sabihin, desperado ako. Mawala yung mystery. Pero alam mo, tingin ko, kapag pareho kayo nagre-reply na mabilisan din, tingin ko nasa same energy na kayo. Gusto nyo talaga eh. Kasi ayaw mo nga ma-miss out eh. Kasi ayaw nyo na in mind games eh. Pero kapag 4 na oras, pinaghintay ka mag-reply, tapos mag-reply ka 2 minutes, syempre mawala ng interest sa yun. Yun pa lang, alam mo na eh. Unless busy talaga. Yun. Pero, yung energy, I think the same effort and energy na pinapakita sa'yo, that's a good starting one. Ang ganda ng text message mo, no? Ang lambing. Oo. Tapos 4 hours. Oo. Tapos reply, reaction lang na that's sweet. pinusuan. That's my smiley. Oh, that's sweet. That's my smiley. That's sweet. Hindi ko naman sasabing sa akin nangyari yun, ano? Pero may ganun. That's sweet. Oh, that's sweet. That's nice. That's nice. Smiley. Tapos ikaw naman mag-reply ka na naman nalitaan niya. May picture pa. Tapos mag-reply naman, kinabukasan na. No worries. Oo, no. Thank you. Ganun. Ay, nice. As like lang. Yeah. Ayun. So, yun. So, ayun. So, pili ka na lang dun. Papa Dan, hindi ko na po mahal yung boyfriend ko. Paano po ako makikipag-break? Delikado yan. Kawawa naman yung lalaki. Unang-una. Hindi. Tawag ka sa akin. Lapitan mo. Hindi. Kung hindi mo na mahal, wala lang. Talagang sasabihin mo na eh, no? Mahirap gawin, no? Pero kung gusto mo, unti-untiin mo. Yun? Kunyari, magkasama kayo sa bahay. Unti-unti ka lumipat. Yung gamit mo. Unti-unti mo na alisan. Mababawasan yung laman ng bahay. Yung gamit. Yung damit mo, bawa, nasa closet kayo. Mapapansin niya, lumuluwag na yung space niya. Kunyari, babae yan, no? Kasi karamihan ng damit mo. Nababawasan yung mga damit mo, lumilipat ka pala unti-unti. Parang ganun. O kaya, hindi, alam mo, huwag mo nang pahirapan. Kasi hindi naman yung dulo eh. Sabihin mo na. Diretso mo na kung hindi mo magawa. Alam mo, pwedeng magandang technique. Sulat mo sa ref. Yung papel or note. Ilagay mo sa, tapos umalis ka. Mag-travel ka. Sabihin mo, I cannot
talk to you in person. I cannot speak to you. Hindi ko masabi sa'yo, hirap ako. May mga taong ganun. Either you send it via text message, email him, or yun nga, note sa refrigerator, or sa bulletin board. Lagay mo dun. Sabihin mo yung gusto mong sabihin. Tapos sabihin mo, tatawagan kita pag ready na ako makipag-usap in person. This is how I feel. I need time to process this. Yun. Kung hindi mo kayang sabihin ng harapan na. Best way pa rin is to talk to the person. Kahit phone, face-to-face, tawagan mo. Siyempre, mas maganda kung, Pero, ang dulo, kahit walang paraan eh. Wala namang madali. Mahirap yun eh. Mahirap siya. Walang madaling way. Ever. Never. Mahirap talaga siya. You have to go through that. Kung creative ka naman, yung mga Polaroid photos mo, gupitin mo. Tapos, itikit mo ulit. Pahati na mo, pagbigay ka ng hint, mga ganun. Okay, gusto mo ganito, ayain mo manood ng movie sa bahay. Yung mga breakup ba? Yung mga niloko, yung mga ganun. Hint na lang kayo, ganun. Sendan mo ng mga reel. Yung mga parang niloko or nakipag-break na parang lumalamig na. Sendan mo siya, bawa, isa-isahin mo. Minsan, once a day lang. Tapos doblehin mo na yung parang gamot yan. Yung dosage, dalawa na. Parang, sarap pala mag-travel na mag-isa. Yung mga ganun. Hintan mo lang ng konti kung hindi mo masabi. Kasi walang madali. Hindi mo ma-judge yung mga tao, no? Na parang they feel trapped and stuck na dun sa relationship na paano ko ba sasabihin? Just have to say it. So, unti-untiin mo talaga. Unti-untiin. Kung madalas, ikaw yung nagluluto ng adobo. Oo. Next time magluto ka ng adobo, huwag mo lagyan ng toyo. Yun na nga, unti-unti. Yung kumbaga, yung ganun. So, susunod, yun na lang, Wala na, yung karne na lang. Walang toyo. Prito na lang. Paubos na eh. Suka lang. Pero, siya yung bay leaves. Oo. Kasi yung effort mapapansin eh. Pero, alam mo, the more na pinapatagal mo, pareho kayong nahihirapan. So, yun. Ikaw, choice mo na yun. Malaki ka na. Papa Dan, kasal na po ako, pero na-in love ako sa kaibigan ko. Ano po ang dapat kong gawin? Bahala ka na rin sa buhay mo. Pinili mo na yan. Hindi. Huwag po nating tutularan, Madali pong sabihin. Pero hindi. Kasal eh. Kumusta po yung estado ng inyong kasal? Hindi po ako nandito para husgahan, Na porke kasal kayo masaya na dapat or okay kayo everyday. Hindi ko alam yung setup nyo, Parang bigay ko ng payo. Pero kung okay kayo at medyo sumasideline ka ng ganyan, ang biyahe mo dapat ay Cubao, pumunta ka ng Marikina. Ate, sandali lang, ha? Bumaba ka ng wag kang bumiyahe dyan. Tingin ko, na-excite ka lang, Wag po tayong ma-in love sa mga potential. At kasi alam mo, ang gumagana dyan, Zach, yung imagination natin na anong meron pag naging kami. Alam mo yun, baka hindi ka talaga in love dun sa tao. Minsan, pwedeng oo. Pero minsan yung, ano kaya, kapag naging kami? Ano siya? Lahat na ng imagination mo in your head. It's the potential that you're liking, not the actual person. Kasi hindi pa kilala, kaibigan mo pa lang First mo pa lang nakikita And then, naging routine na kasi yung sa relationship, sa marriage. Na dapat sana, yun ang inaasikaso mo at binibigyan mo ng effort kung hindi kayo okay or okay kayo. Pero kung masaya kayo and then si husband, alam mo yun, teka, pumukas ka muna. Alam mo yun? Kasi, narinig mo na to Sa iba gusto mong ginagawa yan. Siyempre hindi, di ba? Pero hindi mo rin mahusgahan. Zach, alam mo, hindi na akong papakipokrito, Masarap minsan yung bawal, ika nga. Nakaka-challenge Minsan yung may adventure sa kanila, di ba? But again, sa dulo, ano yung consequences niyan? Kung makakasira yan ng lahat, ano mo yun, para lang sa sarili mong, pang sariling kaligayahan. Then, ayun. So, decision mo yan. So, kasal, tapos na in love daw. Na in love na ba? Sa kaibigan? Na in love daw sa kaibigan Sino ba yung kaibigan? Dapat yung kaibigan din. Siyempre, ewan ko. Baka yung idea lang din. Pwede. Like that potential. Never, ever fall in love lang just potential. Lugi ka dyan, bro. Kasi, hindi mo alam Tapos maging ka kayo. Baka nasa huling pagsisisi, okay pala yung asawa, masaya ka na, tapos sumugal ka dito. Kung hindi ka kasal, baka kung boyfriend, girlfriend pa, iba pang usapan yun, Pero yung kasal na, medyo meron ka rin dyang obligasyon morally and alam mo yun, hindi naman tayo santo, pero hindi tayo perfect. But you have to do what's fair. Papa Dan, what's your thoughts about the hookup culture ng mga kabataan? Hindi lang kabataan to kahit di ba? May mga edad na nakikipag-hook up pa din I think it's not new. Alam mo yun, nangyayari na siya noon pa, Miski noon, medyo recorded lang ngayon, mas aware lang ang lahat. Di ba?
I think it's an escapade. I think it's a scary one to put it, sa ganyang point. Siguro ako lang to, no? This is just my opinion. Kasi wala akong makitang substance and value, di ba? It could be fun for other people. It's an experience. It's an adventure. Pero I'd rather spend my time and my energy knowing one person, alam mo yun, build that relationship. With the hookup, I will not judge people. Alam mo yan. Okay, yun yung gusto nyong gawin, ito yung trip, ika nga nyong gawin. And if this is, fulfill yung need or yung satisfaction or yung happiness, by all means. Again, di naman ako naapektuhan dyan, alam mo yun, pero kung ako yung tatanungin mo, I'd rather spend it like that one energy sa isang tao and build a more solid relationship. Papa Dan, okay lang po ba gumamit ng dating apps? Natatakot po kasi ako. Oo naman. Bakit naman hindi? Binigay na nga yung resource sa'yo, no? Ang internet po at ang cellphone ay ginawa para po natin gamitin ng mabuti. So, itong dating app, wala siyang pinagbago, no? Para ka lang tumawag sa wanted sweetheart niyan nun. Ngayon, medyo mas madali na. Ang di lang okay kung di mo sariling photo yung gagamitin mo. At pang catfish, ika nga, di ba? Pang stalk yung gagamitin mo dyan. Pero, oo, bakit hindi? Maraming successful na relationship, no? Kinasal na din. Nagkakilala online. Huwag gumamit ng AI sa mga picture nila. Huwag tayong, medyo parang yung ID, bang photo mo, tapos biglang nagkaroon ng nakasuit ka bigla no? Isa kayong totoong photo lang. Yun. Papa Dan, gaano ka-importante ang self-love sa isang relationship? Like what I've mentioned, no? Tama yan, kailangan hindi mo napapabayaan din yung sarili mo. Kasi kaya ka nagustuhan ng partner mo Diba? Kasi ikaw yun before. Kung physical man yan, kung yung utak mo man yung talino mo man yung nagustuhan niya or yung ugali mo, dapat na maintain mo siya Diba? Hindi mo lang dapat nakalimutan yun kapag puro siya na lang, yung puro partner mo, yung sinasamba mo na minsan Hindi naman, kasi hindi mo masisi Gusto mo talaga yung tao, gusto mo i-express. Pero dapat di mo na makalimutan na nag-grow ka rin. Na sumasabay ka, hindi lang isa sa inyo. So I think, alam mo yun, kung siya, kunyari, pinupuri mo, ang ganda, or ang pogi, dapat ikaw din. Sabay kayo, di ba? Na nag-aalaga sa sarili nyo. Pwede nyo nang gawin ngayon yan nang sabay di ba? Skincare, sabay kayo. Sports, pwede nyo gawin sabay. Gym, yan. Pwede nyo gawin goal. Mapapaganda pa yung relationship nyo, mas lalo pa kayo magiging close. At the same time, na-improve pa. So, yes. And, importante yung alone time, I guess. Don't leave or forget yung mga hobbies. Alam mo yun? Hindi kailangan i-give up mo yung isang bagay para lang sundin yung kanya or gayahin. No, still do whatever. Kasi, bigyan mo siya ng isang bagay na lagi niya magugustuhan pa rin Alam mo yung, hindi naman everyday. Once in a while, may madidiscover pa siyang bagong bagay about you. Or may nakikita siya na, may bago pang offer sa'yo. Ganun. Papa Dan, okay lang ba pag-usapan ang finances during the dating period sa isang relationship? I think medyo sensitive kasi yung usapan na yan, Pero mapapansin mo din agad, I think sa date, di ba? Andun ba yung tanong na sino yung manlilibre? Parang feeling ko yun yung unang tanong dyan, Kung dating pa lang, sino yung gumagastos? Doon pa lang makikita mo na on that level yung paano kayo with expenses Agad, di ba? Hati ba to? Split? Or kahit ikaw yung nanlibre nung una. Pero, huwag ka kasi show off. Yung ganun. Kasi ikaw yung magsasuffer sa dulo So, I think the answer is, yes, you can. Diba? Kahit hindi pa sobra naman yung pinag-usapan niyo yung ipon nyo, nasa na. Diba? You can. Again, part of knowing the person, how the person spends in a way, paano siya with finances, paano siya mag-manage. You can ask na hindi sobrang seryoso yung tanong mo. Pwede mong tanongin na anong brand nung itlog yung binibili mo sa grocery, yung mga ganon. Or, tuwing kailan ka nag-grocery? Yung ganyan, mag-date pala kayo sa grocery. Pwede yun. Di ba? Makita mo kung paano siya mag-budget din So, doon pala makikita nyo na. At pwede nyo nang biruin. Pwede mong, gamitin yung ibang way. Makikita mo kung pipiliin nyo yung Safeguard o yung Dove. Yan. Di ba? Kung ano yung brand, di ba, na bibilin. Parang kung yung home brand lang ba? Or yung Pero, doon nga, makikita mo, di ba, yung finances. Kasi, kung seryoso ka dun sa tao, I think, yes, siguro medyo nung dating like stage or like getting to know, I think it's important na mapag-usapan nyo rin yan. Di ba? Kung, unang date pa lang, sabihin sa'yo, Zach,
meron ba tayo dyan? Babalik ko sa katapusan. May nangyayari yan, ha? Nangyayari yan. Wala namang masama kung kailangan talaga. Pero, kayo na po. Discretion nyo, ganyan, no? First date, nangutang ka. Yun na. Hindi po red flag, red blanket na yan, no? Red, basta yun na yun. Black flag. Oo. Yun na nga, malaki na talaga yan. Oo nga, pero, delikado. Pero, nangyayari yan, Zach. Pero, for me, it's important to talk about it. During the early stage nung relationship, kahit medyo nagliligawan pa lang. Kasi ang laking portion ng mga couples ngayon, naghihiwalay not because of cheating or other things, purely because finances. They realize na yung partner pala nila, hindi pala marunong mag-manage ng money. Diba? And it's very important. Very important yan kasi everything that surrounds us, we need finances. Diba? Magde-date kayo, you need money. Diba? True. Yung pag-aaral ng anak nyo, kahit yung pag-holiday nyo. Agree. All money. Kailangan talaga, no? And you're right. I guess, dun sa mga tao na hirap pag-usapan yung pera, and kailangan sabihin mo na kung kaya, di ba? Hindi mo naman kailangan bigay yung payslip mo or yung ATM mo dun sa partner mo and everything. Pero maganda. Sa una pa lang, na-set na expectations. Papa Dan, I'm making more money than my boyfriend. Okay lang naman sa akin yun. Kaya lang, I don't see him working hard enough. Parang wala siyang pangarap sa buhay. Gusto ko po sana pareho kaming hardworking. Ano po ang dapat kong gawin? Ano ba number niyan? Para ako pala yung kumausap. Hindi. Communication, again, kung hindi na-establish nung una yung finances na conversation, you think it's not too late to talk about it, to open up. Diba? Again, revisit niyo yung goals. Saka yung plans niyo. If you can talk about the next 5 years or 3 years, medyo realistic tayo. Next 6 months, saan tayo next? Anong gagawin natin? At least indirectly, kasi mahirap nga naman i-confront, ayaw mong namang maliitin yung tao or pag-usapan yung pera, mahirap talaga. No? Pero sabihin mo na, itong goal sana natin. Ito pa ba yung goal natin? Ano yung goals natin? What we want to achieve. Kunyari, finances, di ba? Property, or may kayo i-acquire, or life. Like yung buhay nyo. Siguro in the next 6 months or 1 year. Paano natin ma-achieve? That's the next question. Ito yung kaya ko i-ambag. Nasaan ka dito? We have to align. Kailangan natin ganito. Sabay tayo. Mas mabilis nating ma-achieve itong bagay nito kapag sabay tayo. You can support. You can be supportive. Again, you don't have to confront. Pwedeng indirect. Pwedeng ganon. Yung caring pa rin yung approach. Na pwede mo sabihin sa kanya, tingin ko, you can make suggestions, di ba? But ask your partner, what are your thoughts? Anong palagay mo din para mas mabilis nating ma-achieve or makapunta tayo doon within this time frame? Again, what you've mentioned, Zach, money, syempre, involved pa rin sa maraming bagay. Mahalaga talaga siya. And then, lalo na sa relationship. So, I guess, yung open communication I'm glad na nagtatanong siya at hindi lang basta sinukuan, no? That's important. Kung nandiyan kayo sa sitwasyon na yan, yung way out, it's convenient, pero it's not, it's not the best. I don't think it is the first option. Talk to your partner. Kasi, baka, meron din siya pinagdadaanan Baka nahihirapan din yung partner mo Tapos naghihintay lang din siya na magsalita ka about it. Pwede rin hindi niya alam. Pwedeng ikaw lang nakakakita. Pwedeng komportable lang na, sige mo lang ang sweldo ko, okay naman ako, ito yung trabaho, tapos trabaho ko, ito na Okay naman yung partner ko Alam mo yun? So, pag-usapan niya na. I think, sit down, sulat nyo, pag-usapan yung goals, yun. Tapos, paano ma-achieve? Ano yung role ng bawat isa? And then, align kayo. Ayun. Baka naman kasing babae, sobrang ambisyosa niya, no? There's nothing wrong with it to have really high ambitions. Yung lalaki, mas relax siya o kontento na siya dun sa lifestyle kinikita niya, di ba? Again, so yun na nga. So you have to meet somewhere. Yun niya. Ano yung goals yung dalawa? Pabor ba sa inyo dalawa yun? Di ba? Okay ba yun? Ito rin ba yung gusto ng guy? Ano ba yung gusto ni ate, ni girl? Di ba? So kung pareho, kung hindi, saan yung middle ground? Saan kayo makikita ng ganyan? Diba? Kasi baka after nyo mag-usap, magbago isip niya, okay na pala ako. Okay na rin pala tong ganitong setup. Reverse. So, yes. Ganun na nga. In this modern generation, ikaw as a guy, do you think it's still relevant and important na dapat yung lalaki mas mataas yung income niya kaysa dun sa babae? I don't think so. I think
wala nang rules about that. No? Sa atin, yung pagiging equal, kung sino yung nakapag-provide, kung sino yung mas malaking sweldo o hindi, it's not a question anymore. I think it's irrelevant sa panahon ngayon, 'di ba? May kanya-kanya tayong role eh. No? Kung relationship lang yung pinag-uusapan, 'di ba? Meron akong kayang ibigay monetary or finances. Yung partner ko, pwedeng punan yung ibang bagay sa relationship para mag-work. Yun. As long as again with your your plans and your goals, kung magkasundo kayo, kung pareho yung tinatahak yun, and you're aligned, and you're doing your part, your role, I don't have any issues. Alam mo yun? Kung sino yung meron, thank you. Siya yung mag-provide. Pwede naman kasi one day mabaliktad yung sitwasyon eh. Pero ang mahalaga, huwag mong sukuan yung partner mo. Alam mo yun? Intindihin mo. Alam mo yun? Huwag mong iwanan. Huwag mong, alam mo yun, tingin ko, yung patience eh. Siyempre, natuturo sa'yo, di ba? So, ayun. Nangyari sa family ko, sa parents ko. Kasi dad ko, advertising siya, freelance. Mom ko naman, journalist, broadcaster, mami ko eh. So, dumating yung point na yung freelance work ng dad ko, medyo humina. So, my mom needed to step up kasi siya yung may constant work. So, mom ko mas nag-work siya sa radyo and sa sulat sa dyaryo din. Dad naman still doing freelance pero what he has time. So hatid sa school, daddy ko. Luto ng baon, daddy ko. Pag may nasa school kami, may naiwan, daddy ko alam ko nasa bahay. And he grew up kasi 7 years old siya nung nawala yung dad niya. Car accident. So for him, sabi niya, I wanted to be able to be there for you, my kids. Kasi hindi ko na-experience na lumaki na may tatay. And ayoko mangyari sa inyo yun. Kinwestiyon ko yun ba't kaya yung tatay ko hindi siya yung role, yung kumikita ng malaki? Kasi karamihan nung panahon ko, yung tatay yung provider eh. Tapos na-realize ko, ang hirap na sa lalaki na, sige, ako na lang yung mag-i-step down na mag-look after. Parang nanay role. Tapos yung nanay mismo yung mag-work. So, tumaas yung respeto ko sa tatay ko na lang. Super. Totoo. And maganda pakinggan yun, no? Na kung paano talaga nag-work, syempre. Napag-usapan nila yun. And yung agreement na ito yung setup ngayon. And yung pride mo, syempre yung ego. Tingin ko 2024 na eh. Okay magkaroon ng ego and use it in the right sort of like way and then for the right reason. Pero, di na rin eh. Ngayon, parang kung ano yung available, kung ano yung meron, dun tayo. Wala na akong issue. Papa Dan, ayaw na po ako tabihan ng aking partner. 2 years pa lang kami. Kapag inaaya ko siya, mas gusto pa niya maglaro ng Dota with his friends. Ano po ang mapapayo mo? Naglalaro ba siya ng Dota? Kasi pag susutin siya ng costume or ng character ng sa Dota tapos cosplay. Baka ganahan eh. Parang ganun. Pero medyo na-consume na yata yung kanyang partner, no? Itong Dota na tinutukoy mo. Medyo mahirap kasi parang nahati na talaga yung atensyon. Alam mo, samahan mo muna eh. Tingin ko, gawin mo yung ginagawa niya. Isa sa mga tingin ko solusyon, no? Mag-Dota ka rin. Doon ka, hindi niya alam, pag-aralan mo. Tapos doon kayo mag-meet. Doon kayo mag-date sa game. Di ba? Dota. Doon. Sabi mo, puntahan mo siya, kakain na tayo. Parang ganun. Doon mo ayain. Kakain ka ba, uwi ka ba? Parang ganun. Pero hindi. Tingin ko, best way din. Unahin mo rin. Alamin mo din, no? Alamin mo yung gusto niya rin. Tingnan mo, konting effort, no? Try mo lang naman yun, walang mawawala. Tingnan mo kung bakit. Ano ba yung na-enjoy niya doon? Diba? Na pwede niyong ma-enjoy pareho. I think that's one, it's not a quick fix, but that can help. Na para makita niya, gusto niya rin eh. Baka may magbago eh. Alam mo yun, baka may maiba. Diba? And then also, again, you talk to him, baka hindi rin niya alam na ito yung nararamdaman mo. Alam mo, most times, yung mga ganyang mga misunderstanding, yung mga feeling ko ganito, 90% feeling ko hindi mo kasi sinasabi sa partner mo na yun yung nafe-feel mo. 90% feeling mo lang, no? Oo, na parang, palagi ko lang to Alam mo, daming na dead sa akala eh. Sa maling akala. Alam mo yun? So, hindi mo i-express. Baka hindi niya alam. Alam mo yun? Hindi niya alam na hindi pala Dota yung trip mong laro, iba pala yung game mo na di ba? Pero kung talagang ayaw lumabas, ayaw kang pansinin, di ba? Nagkukulong doon sa gaming room or sa kwarto, ayun,
huwag mo na rin pansinin. Yung pagkain, ilagay mo lang sa labas ng pinto. Alam mo, hanggang maamoy na lang niya. Alam mo yung parang halabas na lang siya, parang mga ganon. Pero, hindi. Pero seryoso, ang akin dyan, Zach, no? I think, dapat nga talaga, alamin mo yung gusto niya. And then, ano ba yung na-enjoy dun din, di ba? Hindi mo kasalanan, again. And then, communicate it. Alam mo, uy, pwede mo dun, again, yung approach mo na, uy, enjoy itong pag napansin niya na you're speaking like Dota language na rin, baliwala ka, magbabago talaga yun. Paano? What if she tried everything? Pero wala na yung physical chemistry nila? No. Ayun. There's no other way. You have to talk to the person. Alam mo yun? Kasi may needs kayo eh. Di ba? Again, the physical and the touch. Di ba? You really have to talk to the person. Kesa again, nanguhula ka. Kasi kapag nag-drift away ka at hindi mo inopen sa kanya, baka kung saan ka pa mapunta. Baka kung ano pang kamalian at kapahamakan ang mangyari sa'yo. At kung sa ka pa mababarkada, ayan, mapunta ka sa ilaw na hindi ka nais-nais. So, ayun. Papa Dan, feeling ko po may kinakausap na ibang lalaki yung GF ko. Dati, alam ko po yung password ng phone niya. Pero ngayon, binago na niya. Sabi niya, personal na gamit niya ito at wala naman daw akong makikita. Malakas po talaga ang kutob ko. Ano po ang dapat kong gawin? Nako, yung mga suspecha na ganyan eh. Minsan kapag yung kutob talaga malakas, yun na yun eh. Diba? At saka kapag may nagbago, minsan mas maraming beses na may naiba talaga. At kung pakiramdam mo may tinatago, kinonfront na ba niya? Yun yung tanong eh. Confront mo na. Sabihin mo na. Kaysa again, kutob. Nanguhula na naman po ako. Ano mo yun? Tanongin mo na bakit. Diba? Kasi kung medyo iba na yung pinapakita sa'yo at sa palagay mo, medyo mag-isip ka na rin. Ihanda mo na yung sarili mo. Diba? Sa katotohanan na posibleng mangyari yun. Diba? Pero kung gusto mo talaga, alam mo naman, lalo na yung mga kababaihan, investigador yan, no? Daig pa niyan NBI saka FBI. Pwedeng gumawa ng mga fake account eh. Alam mo yun? Tapos imi-message din yung boyfriend. Kunyari, ibang tao. Okay, mga best friend. Ito yung mga pagsubok, no? Sinasabi nila, huwag mong subukan yung boyfriend mo. Pero kung nandiyan ka na rin sa sitwasyon na yan, subukan mo. Ano nang gagawin natin? Diba? Pero kung ano man yung magbibigay sa'yo ng peace of mind, gawin mo na. Kung gusto mo siyang kausapin, confrontahin mo, I think, yung respeto kasi, yun yung nawawala, no? Kapag hindi ka na sinagot, kapag hindi ka na kinausap, nung katulad ng tingin mo dati na deserve mong kausapin ka, yung respect na wala na. Kasi sa pagtatago ng mga bagay-bagay, nagbago. Mag-isip ka na. I-reconsider mo na yung relationship nyo about, teka lang, hindi tayo ganito eh. Diretsuhin mo na. So, tingin ko problema sa Filipino culture, no? Hindi kasi tayo confrontational na tao eh. Mahirap. Unlike mga Amerikano, Australiano, they speak their hearts out. Yeah. Kaya ang daming dito, nagdi-divorce ka agad. Kasi nag-open up, they realized, hindi tayo align na. Oo. Wag hiwalayin lang tayo. Sa Pilipinas, hanggat kaya. Diba? Oo. Ikikimkimin muna, magtitiis muna, hanggang one day sumabog. Mas masakit yung diba? Yung Oo, malalim yung kultura talaga natin, no. Syempre nandiyan yung yung resilient nga, 'di ba? Yung resilience na tinatawag fight sa relationship. Martir tayo eh. Kaya ko pa eh. Gusto ko, parang may good feeling pag martir ka eh, na parang hindi, mahal ko pa rin yan kahit ano nang ginagawa. Kahit sinabi na ng buong barkada mo, niloloko ka lang yan. Ikaw na yung huling taong naniniwala na hindi. Okay pa yan. Pero kung gusto mo matuto ng ganon, again, Zach, wala nang rules, I think. Kung gusto mo hanggang kailan magstay dyan, ikaw naman nagsasayang ng oras eh. Papa Dan, nahuli ko pong nag-cheat sa akin yung BF ko. Nag-sorry na po siya, mahal ko pa din po siya. Okay lang po ba to build the trust again or mas okay na maghiwalay na kami? Second chance. Ang tinatanong, no? Pwede naman eh. Sa totoo lang. Kung basta mawala na yung takot mo din, kasi ikaw lang yung mahihirapan. Pero kung papasok ulit, babalik ka, tas alanganin ka na, 50-50 ka na. Parang trabaho yan eh. Bakit pa tayo magkikip ng empleyado na gusto naman ng lumipat, alam mo yun, ng ibang trabaho? Yung effort niya dun sa work, yung productivity na bibigay sa atin, hindi na yung buo. We will not get the best outcome or output from the person. So same sa'yo. Tingin ko sa inyong dalawa, no? Kung mayroon ka ng fear, as medyo natakot ka na, hindi mo na kaya ulit mag-trust, it's more of it's a you question.
hindi na magiging okay. Lagi ka na may duda eh. Lagi kayo mag-aaway. Lahat na lang suspecha eh. Wala ka rin peace of mind. Alam mo, yun yung walang prices yun eh. Yun yung pinaka-importante eh. Walang halaga yun eh. Yung peace of mind. Yung matutulog ka isang gabi-gabi, hindi mo inisip na nanloloko yung boyfriend mo. If you can accept that, again, you can trust the person, go for it. Pero kung, alam mo yun, half-baked yung at medyo alanganin ka sa pag-enter dun sa pagbalik, wag na. Itong isang to, mga malapelikula tong buhay nito, Papa Dan. Papa Dan, I am living a very comfortable life. My husband have a successful business. We have a 4-year-old kid. We live in a nice house, have a nice car, but feeling ko hindi ako happy. Parang wala na kaming spark nung asawa ko. I want to keep loving him, pero I feel stuck. What advice can you give me? Space. I think time. For you both. Think it might help. Baka na-stuck na kayo sa routine. Sa everyday na ginagawa nyo sa buhay. Baka nakalimutan mo na rin yung sarili mo to discover new things. Tingin ko ganun, Tingin ko yung growth doon napigilan din, na parang feeling mo ito na lang yung role mo sa relationship, sa family. Komportable, yes. Pero alam mo, yun nga yung kalaban eh. Pag naging komportable ka na yun na yung pinakamalaking kalaban doon, Zach. Na parang feeling mo, ito na lang ba? Wala na. So I think, take some time off. Alam mo, ang relationship, tingin ko kailangan may break din eh. Hindi kayo kailangan maghiwalay, Pero kailangan din ng konting space. And then when you come back, alam mo na yung mismong gusto mo dun sa tao. And then saka mo siya kausapin. 'Di ba? Kasi baka yung partner mo busy-busy rin sa work eh. Hindi ka na nga rin naaalala. May business Yun. 'Di ba? So, again, hindi niya rin alam kung ano yung nararamdaman mo. Pero give yourself time. I guess it's not bad to go out, do new things, or like yung mga kumare mo dyan, mga best friend mo, mag-travel ka, even alone. Alam mo yun. So, ayun, kasi kung okay naman kayo financially, kunyari yan, sila, diba, stable and all that. Try new things. I guess that space will help. Papa Dan, 1 year married na po kami nung asawa ko after 5 years of being together. 3 months ago, I met a guy sa work and feeling ko na in love ako. As in halos lahat ng gusto ko, gusto niya din. Fave food, fave flavor ng ice cream, same genre of music and movies. Feeling ko, he is the one talaga. Ang hirap po. How do I handle this? Alam mo, may asawa ka na, Meron na 1 year married. Ganyan din yung naramdaman mo sa asawa mo siguro noon eh. Di ba? Nung nakita mo. Alam mo, makulit kang tao ka eh. Di ba? Pero tingin ko, again, this is potential, Zach. Perfect example of natuwa ka. Alam mo yun, parang lahat na ng imagination mo na pag naging kami siguro, ang saya. Alam mo yun, nape-paint mo yung photograph na parang yung honeymoon stage nyo ng asawa mo before. Kasi bagong tao eh, di ba? And then same interest. I think, in this situation, alam mo yun, ang dami mong iisipin at consider yung asawa mo, yung opisina. Pwede pa baka madisgrasya yung trabaho mo dyan. Alam mo yun? Kasi malamang alam nila na kasal ka na, di ba? Maraming nakataya eh. So tingin ko, isipin mo rin yun. Yung mga bagay na pwedeng mawala sa'yo, na okay naman, alam mo yun, tapos ngayon natutuwa ka lang, di ba? Kasi madaling magloko. Kaya naman yun eh. Anytime pwede mong gawin yan, sa totoo lang. Kahit hindi pa siya yung guy, may susunod pang lalaki dyan na makikilala ka, ikaw na may gusto niyan. It's your decision to really go into, meeting this person and hanging out with. Kaya mong pigilan, alam mo yun, kung gusto mo. Pero hinahayaan mo yung sarili mo, hindi naman sa bahala ka na sa buhay mo, Pero decision mo na yan. Pero isipin mo lang yung magiging consequences. I guess, family and then your work. Kasi it will bite you back. I think, babalikan ganyan, big time. So, good luck. Fast talk, adobo or fish and chips? Adobo. Boracay or Bondi Beach? Boracay. Liver spread or Vegemite? Pinas na Pinas, liver spread. Sarap. BGC or Sydney CBD? Sydney CBD. Ay, bakit? Oo, di ko lang. Pero doon sa bandang circular key na, medyo, parang nandun yata ako sa may observatory, like hill, nung nasabi ko sarili ko, nung nagbibisita pa lang ako, okay dito
Or sa Milson's Point, parang okay dito dito na ako. So yun. Westfield or SM Mall of Asia? MOA. MOA, no? Oo, SM Mall of Asia. You can spend 3 days doon. Oo, 3 business days talaga. Mawawala ka pa doon. Oh. Uber or tricycle? Tricycle. Pwede sa baha eh. Isaw or meat pies? Alam mo, hindi ako masyado sa isaw, no? Pero hindi, isaw wala, yung manok. Sarap. Isaw ng Saka manok? Betamax. Yan. Betamax, favorite. Flat tops or Team Tam? Team Tams. Talaga? Oo. Bakit? Sawa na ako. May 3 pa akong pack, hindi ko na uubusin sa flat tops. Feeling ko, okay na ako sa Team Tams ngayon. Yung galing, ref, fridge, yun, malamig. Winter or summer? Winter. Bakit? Gusto ko talaga, siguro, baka DNA na natin, Jason Pinoy, gusto natin medyo mas malamig. Pero enjoy ko yun. Enjoy ko yun nasa winter. Medyo may blizzard ba, yung ganun. Ako baliktad eh. Talaga? Dati nung dumating ako, sarap. Winter, nakaporma ka, di ba? Layers, all black, ganyan. Tapos, ang hirap na pala pag medyo tumatanda ka na. Ang hirap bumangon. Yan, no. Di ba? Pag summer, mag-on ka lang ng aircon. Okay na eh. Siguro sa akin yung mga lugar din na mga gusto kong puntahan or pinuntahan. Bagay. Oo, yun. At saka gusto mo yung yung folklore ni medyo mga ganung vibe, di ba? May nasa cabin, diba? no? Mga ganun. Snowy, rainy, cold season yan. Alright. Jollibee or McDo? Jollibee. Favorite, food menu? Solid. Regular yan with cheese. No doubt. Basic, yung with cheese, yun talaga. Kaya kumain ng 4 yata nun. Nakakain ako ng 4. Parang long drive. Oo, nagda-drive. 4. Kala mo order Pina-flatten eh. Pipipiin mo. Sarap yun. Order ka 4, no? 4. Masama na yung tingin sa amin, sa akin. Sir, saan po yung pamilya nyo? Ako mag-isa lang. Kaya yun. Android or iPhone? iPhone eh. Alright. Dali gamitin. Papa Dan, huling message sa ating mga taga-panood. Magbago na kayo. Hindi. Message sa mga naghahanap ng pag-ibig. Sweetheart, teka, nabigla ako sa Ulitin ko, mga naghahanap ng sweetheart. Subok lang ng subok. Tayo lang try. Lalo na, nandito tayo sa Australia, no? Lalo yung mga nasa Australia, di ba? Walang mali eh. Don't take it personally kung nireject kayo. Kung nireject kayo ng tao, never ever take it personal na may mali sa inyo or hindi ba ako maganda or pogi or may mali ba sa akin, mahina ba ako, mag-isip, yung mga ganun. I think hindi lang talaga kayo match. So try lang. Next. Sabi nga, Ariana Grande, thank you, next. Kapag hindi nag-okay dun sa date mo ngayon, okay, move on. Open mo lang yung sarili mo and don't be scared. And just be confident, I guess. Ayun. And then, yes, ayun. Make a lot of friends. I guess. Yun yung makakatulong to sa'yo eh. So, yun. And then, prepare. Always take care of yourself. Papa Dan, kung makikipag-date ka, any celebrity, any influential person, public figure, tomorrow, Pilipino, sino ito? Kaso kasal na, no? Date lang. Friendly date lang. Makilala. Crush na crush ko talaga. Parang ganun. Dinner, kahit dinner lang. Crush Kelly Misa, yung model. Sino yun? Si Kelly. Parang Kelly, kilala mo yun. Parang Ponds-like model, gano'n. Basta, parang napaka-simple lang ni Madam, no? Pero may asawa na siya, may family na. Ganun, hindi ko alam eh. Parang feeling ko yung personality, parang napakabait. And, parang gaan din kasama. Pero, crush ko yun, parang nung araw pa, yung mga 1980s. Hindi, 90s yung 2000. Feeling ko siya. Pero, yun. Parang kahit medyo, alam mo yun, tagal na siya sa industry. Pero, yun. Ganda nun talaga. Sa international, Zach, kung itatanong mo, siguro makaka-date sa international. Meron akong fina-follow sa Instagram ngayon. Feeling ko siya yung spirit animal ko eh. Natutuwa ako sa kanya, no? Si Anna Barker, yung name, New Yorker. Lagi lang siyang nag-iikot-ikot sa New York eh. So, yun. Fina-follow ko siya sa Instagram. Natutuwa lang sa personality siya eh. Parang, alam mo yung golden retriever, like yung ganun yung term, di ba? Yung ganun, parang nakakatuwa lang siya. So, parang feeling ko, ang saya niya kasama sa kakausap. Feeling ko ganun yung personality ko. So, again, yun. Nasa, personality na talaga yung yan eh. So, yun. Alright. Papa Dan, thank you for being on the show. Thank you very much, Zach. Nag-enjoy ako. Ako din. It's an honor to be here. Finally. Ang dami kong napulot na aral. Huwag po kayo maniwala sa akin. Biro lang lahat yun. Pero, ayun, good luck po sa inyo lahat.
Magkanya-kanya na tayo. Sabi ko. Bahala kayo sa buhay. Bahala na kayo sa buhay nyo. Kayo na yan, malaki na kayo. Problema nyo na yun, huwag nyo akong tawagan. Wala na, na-off na yung phone mo, ano? Wala na, okay na yun. Hayaan mo na yun. So, ayun.